Shenzhou, bakit ka natutulala? Maglaro ka na. Hindi ako makapaniwalang nabuhay akong muli. Bumalik ako sa napakalamig na taglamig na pinagsisihan ko ng mahigit 30 taon. Bilis, kailangan kong magmadali. Bilis, aabot pa ako. Sa nakaraan kong buhay, dinalhan ako ng pagkain ng asawa ko habang nagsusugal ako. Kaya lang, hindi sinasadyang nahulog siya sa butas sa yelo. Dahil doon, nilagnat ang anak ko hanggang sa mamatay. Ang asawa ko na nadurog ang puso ay pinainom ng lason ang anak namin at uminom din siya. Sa loob lang ng isang gabi, nawasak ang pamilya ko. Ito ang naging pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Ngayong pagkakataon, hindi ko nahahayaang mangyari uli ang trahedyang ito. Saklolo, tulong. Rochu. Panginoon, salamat po. Sa buhay na ito, hindi ko na kayo hahayaang masaktan kahit kaunti. Bitawan mo ang nanay ko. Huwag mong saktan ang nanay ko. Asawa ko, kailangan na nating umuwi agad. Napakalamig ng panahon ngayon. Kapag nanatili pa tayo rito, mamatay ka sa lamig. Sa nakaraan kong buhay, ganito mismo nawala ang yi ko dahil sa matinding lagnat. Asawa ko, bilis, balutin mo ng kumot si yi ng mahigpit. Dadalhin ko siya sa klinika ni Lolo Lee sa silangang bahagi ng nayon. Natatakot si Ruochu na baka ipamigay ko si yi. Asawa ko, ipinapangako ko sa iyo. Hindi ko ipamimigay si yi. Dadalhin ko siya para mapagamot. Kapag pinatagal pa natin ang mataas na lagnat na ito, mauwi ito sa pulmonya at mamatay ang bata. Shenzhou, alam kong wala kang puso. Basta mailigtas mo lang ang anak ko. Mula ngayon, ako, si Ruochu, ay handang magpaalipin sa iyo. Bahala ka nang uminom at magbabad sa sugal. Kahit patayin mo pa ako sa bugbog, tatanggapin ko ang tadhana ko. Mas mahalaga sa akin ang anak ko kaysa sa kahit anong bagay. Kapag pinagtangkaan mo siya, hindi kita mapapatawad. Tama, hindi kita mapapatawad. Mama! Magtiwala ka na kay Papa. Si Aoyo, bantayan mo si Mama sa bahay at magparikit ka pa ng apoy. Sisiguraduhin kong maibabalik ko ang kapatid mo. Papa! Kung kailangan niyo ng pera, at kailangan niyo talaga akong ipamigay, pwede po bang huwag niyo akong ipamigay sa masyadong malayo? Anak ko, paano naman kita ipapamigay ng papa mo? Mahal na mahal ka nga ni Papa eh. Narinig ko po kayo ng patago noong nakaraan. Sabi niyo po ipapamigay niyo ako kay Sang Liuzi. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po sinabi kay Mama. Baka po kasi malungkot siya. Papa, kapag naipamigay niyo na po ako, pwede po bang ibahagi niyo kahit kaunti lang ang perang makukuha niyo? Para maibili si Mama at si Kuya ng puting manto. Si Kuya po kahapon buong araw walang kinain. Na kahit ano, tapos nagsinungaling pa po siya sa akin na hindi siya gutom. Pero alam ko naman po, na gusto lang niyang itira para sa akin ang huling subo ng pagkain sa bahay. Paano ako naging ganito kahayop? Talagang wala akong silbi. Hindi kita ipapamigay, hindi ka ipapamigay ni Papa. Mula ngayon, araw-araw na tayong may puting manto sa bahay. Yi, kapit lang. Malapit na tayo. Dr. Lai, tulong po. Pakiusap, pababain niyo ang lagnat ng anak ko. O, hindi ba si Shen Erliuzi ito? Bakit, naubos na ba ang mga hiningi mong pera? At gusto mo pang nakawin at ibenta ang lumakong lalagyan ng gamot? Hindi ako nagbibiro. Malala ang trangkaso niya. At hindi bumababa ang mataas niyang lagnat. Alam kong marunong ka mag-acupuncture. Bilisan mo, turukan mo siya ng gamot sa lagnat. Sige, acupuncture saka 2 pakete ng gamot, 5 piso lahat. Magbayad ka muna bago ko siya gamutin. Wala akong pera ngayon pero nangangako ako. Bukas ibabalik ko sa iyo, may kasama pang interes, 10 piso lahat. Gamutin mo muna ang anak ko. Huwag mo akong lokohin. Kahit kulang ng 1 sentimo, hindi ko siya gagamutin. Matandang Li, sasabihin ko sa iyo. Gagamutin mo ang anak ko ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Kahit ayaw mo, gagamutin mo siya. Shenzhou, mangangahas ka ba talagang pumatay ng tao? Dito mismo sa bulok mong klinika ngayon. Isang buhay kapalit ng isa pang buhay, sige. Baka may utang ako sa iyo sa nakaraan kong buhay, baliw ka talaga. Napakabaliw mo talaga. Pasensya na sa abala Dr. Lee ang 5 pisong bayad sa gamot na ito. Bago magdilim bukas akong si Shenzhou mismo ang mag-aabot sa iyo nito. Mula kahapon hanggang ngayon. Kahit isang patak ng tubig walang pumasok sa katawan ko at sa bahay naman. Walang-wala kahit isang butil ng bigas sa bahay. Sa nakaraan kong buhay tuwing walang makain sa bahay. O kapag wala akong pera para magsugal. Sinasaktan ko siya at binubugbog. Napakasama kong tao talaga.
Mahal, maghintay ka lang sa bahay. Pupunta ako sa ilog para kumuha ng makakain. Alam ko na noong nakaraang buhay ko pa, nasa ilalim ng bahaging ito ng ilog ang pugad ng mga isda tuwing taglamig. Huli ka. Sarami ng taon ng pagsasama natin. Ngayon lang nagluto si Shenzhou para sa pamilya niya. Mahal, bilisan mo, tawagin mo na si Xiaoyu para kumain habang mainit pa. Shenzhou. Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Aba naman, kuya, sumukhang masarap ang ulam natin ngayon ah. May gana ka pa talagang humigop ng sabaw ng isda rito sa bahay ninyo. Huwag ka nang kumain, kuya Zhu, mayaman ka na. Kasama ni Zhao Hizi ang matandang binata sa labasan ng baryo para sunduin ang bata. Nagbayad sila ng buong 50 piso para sa anak mong babae. Sa nakaraan kong buhay na bulag ako sa kasakiman kaya patalikod. Kay Rochu ay, lihim kong ibinenta ang sarili kong anak sa masamang taong si Zhao Hizi. Shenzhou, talaga bang ibinigay mo si Yi sa kanila? Subukan ninyong hawakan ang anak ko. Magpapakamatay ako sa harap ninyong lahat. Ala naman, hipag ko. Ano ba ang ginagawa mo riyan? Sino ba ang tinatakot mo? Nabulag talaga ako, si Xiaoyu. Noong pinakasalan ko ang isang walang kwentang tulad mo. Ano naman ang masama kung ipamigay ang isang batang babae? Mapupunta rin naman siya sa ibabalang araw. At saka minala si Kuya Zhou sa sugal kahapon. Natalo siya ng 50 piso. Kung wala ang perang galing kay Wang Liuzi, mapapalampas ba yan ni Zhao Hizi? Kuya Zhou, para naman sa ikabubuti ng pamilyang ito ang ginagawa mo. Bilisan mo na, ilabas mo na ang bata para makatapos na kami dito. Nagmamadali pa kaming bumawi sa sugal eh. Sira ulo ka. Kuya Zhou, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako sinaktan? Shenzhou, ang tapang mo na ngayon ah. May gana ka pang saktan ang mga tao ko. Kuya Zhao, nababaliw na ang batang ito. Ayaw na nga niyang ibigay ang bata. Sinaktan pa niya ako. Shenzhou, kagabi kumuha ka sa akin ng 50 piso. Malinaw na nakasulat sa papel at may pulang thumbmark mo pa. Malinaw na malinaw ang lahat ng nakasulat dito. Ang kapalit ng anak mo ay 50 piso. Nakuha ko na ang pera kay Wang Liuzi. Kapag may utang kailangang magbayad, yan ang tama at natural lang. Bakit ngayon balak mo ba akong takbuhan? Bakit hindi ka muna magtanong-tanong sa labas? Sino ang may lakas ng loob na utangan ako at hindi magbayad kay Hizi? Tama yan, kapatid na Shen. Ibigay mo na ng maayos si Yi sa amin. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Aalagaan ko rin ang mukha mo pati ang mga ninuno mo. Zhao Hizi, buksan mo ang dalawang tainga mo at makinig ka ng mabuti sa akin. Simula sa araw na ito, ang mag-ina ko sa loob ng bahay na yan ang buhay ko. Subukan niyo lang hawakan kahit isang hibla ng buhok ng anak ko. Papatayin ko talaga kayo gamit ang palakol na ito ngayon din. Anong nangyari sa batang ito ngayon? Para siyang ulol na aso. Sige Shenzhou, pwede mong protektahan ang anak mo. Pero ang utang mong 50 piso sa akin ay kailangan mong bayaran ngayon din. Kundi ay gigibain ko ang bahay mo para pambayad sa utang mo. Wala akong pera ngayon para ipambayad sa iyo. At wala rin akong balak ibigay ang mga kamay ko sa iyo. Zhao Hizi. May mga batas din kaming sinusunod sa lansangan. Kapag may utang, kailangan mo namang bigyan ng sapat na oras ang tao para makalikom ng pera. 50 piso ba ka mo? Babayaran ko yan pati na ang interes nito. 60 piso kasama na ang tubo. 3 araw mula ngayon bago lumubog ang araw. Kapag may kulang kahit 1 sentimo, ako mismo ang magpuputol ng kahoy para ihanda mong pulutan. Ang tapang mo ah. Pagkalipas ng 3 araw, kapag may kulang kahit 1 sentimo, ako mismo ang kukuha ng mga kahoy mo, tara na. 60 piso sa loob ng 3 araw. Shenzhou, nababaliw ka na ba? Katumbas na yan ang 2 buwang sahod ng ordinaryong tao. Ipamigay mo na lang ako. Ibigay mo ako sa matandang binata sa dulo ng silangan ng nayon. Makakakuha ka roon ng mga 50 hanggang 60 piso. Basta huwag mo lang ibenta si Ruchu. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ko sa iyo simula ngayon. Walang sinumang makakapagalaw sa inyong mag-iina. 60 piso lang yan. Maraming paraan ang asawa mo para kitain yan. Noong taong 1988 ay sobrang salat sa mga kagamitan. Kasalukuyang sarado ang mga bundok dahil sa makapal na nyebe. Para sa iba nakamamatay na sitwasyon ito. Pero para sa akin na isang, may alaala ng 30 taon ng mundo ng negosyo sa hinaharap, at dating pinakamayamang tao sa kabisera ng lalawigan. Ang malakas na pag-ulan ng nyebe na ito,
ay parang isang kaba ng yaman na puno ng ginto saan ka man tumingin. Kumita ng 60 piso sa loob ng 3 araw. Hindi ko lang babayaran ang lahat ng utang ko sa sugal, kundi bibigyan ko pa kayong mag-iina ng buhay dito sa mga karatigbayan. Nakaiinggitan ng lahat dahil sa labis na kaginhawahan. Haha! Ang katawan kong ito na matagal nang pinahina ng bisyo at pagsasaya, ay sobrang hina na nakakagalit na talaga. Pero dahil mayroon akong halamang suihaw, isa itong mamahalin at pambihirang halamang gamot. Ito ang gagamitin ko para makuha ang una kong malaking kita para makabangon. Punong-puno ito ng katas. Diyos ko, yayaman na ako nito. Sapat na sa wakas ay sapat na talaga. Labis-labis na ito dahil sa dami ng mga produktong ito. Kahit hindi lang 60 piso, kahit 200 piso pa yan, kayang-kaya ko pa rin kitain para sa kanya. Ang daang ito ang patungo sa bayan. At ito rin ang daan kung saan gagawin niya ang lahat para mabawi ang kanyang dangal. Dito na nga iyon. Hoy, sandali lang, sandali lang. Ano bang ginagawa mo rito? Alis-alis doon ka, mamalimos. Humanap ka ng ibang mapupuntahan. Dito ang Jukshanlu. Mga bigatin at mayayaman lang ang pinagsisilbihan namin dito. Puno ka ng putik at yelo, baka madumihan mo pa ang karpeta. Kaya mo ba itong bayaran? Umalis ka na nga rito bago pa ako magalit. Itong klasikong eksena ng mapanghusgang gwardya. Masyado ko nang madalas nakikita noong nakaraang buhay ko. Hindi ako naparito para mamalimos. Naparito ako para makipagnegosasyon sa malaking boss ninyo. Tawagin mo ang procurement manager ng restaurant ninyo. O kaya ay direktang tawagin mo ang boss ninyo rito. Ha. Makikipagnegosyo ka. Sa ganyang itsura mong pulubi, akala mo naman makakaharap mo ang boss namin. Baka naman nagyelo na ang utak mo dahil sa sobrang lamig. Umalis ka na habang maaga pa, kung hindi ay ipapabugbog kita sa mga gwardya rito. Mga walang silbi kayong lahat. Pinapasahod ko kayo para sa wala. Ano ba talagang ginagawa ng departamento ng pamimili? Parating ang mga matataas na opisyal mamayang gabi para mag-inspeksyon. Espesyal nilang hinahanap ang mga hayop gubat galing sa bundok Tiangbay. Barado na ng makapal na yelo ang daan paakyat ng bundok. Tapos ang ibibigay ninyo lang sa akin ay ilang pirasong malalaking gansa. Kung walang pambihirang hayop gubat para sa pangunahing putahe, hinding-hindi natin makukuha ang parangal. Babagsak ang grado ng ating restaurant at masisira ang lahat. Kailangan ninyong makahanap niyan sa loob ng kalahating oras. Ginoong Wang, napakalakas po ng bagsak ng yelo ngayon. Kahit nga po ang mga truck ng uling ay hindi makapasok dito. Sino namang taga-bundok ang maglalakas loob na isugal ang buhay nila sa ganito kalamig na panahon? Saan pa po tayo makakahanap ng pambihirang hayop gubat sa ganitong oras? Sinasabi ko na nga ba na ang pagkakataon ay para lamang sa mga taong handang sumuga ng buhay? Sinong nagsabing walang pambihirang pagkain mula sa gubat kahit pabarado ng yelo ang bundok? Saan naman galing ang pulubing ito, na saan ba ang mga gwardya? Bakit ninyo hinahayaang pumasok ang kung sino-sino lang? Ginoong Wang, huwag ninyo muna akong paalisin kaagad. Ito ay tunay at mailap na snow clam galing sa bundok Tiangbay. Ang lahat ng ito ay mga babaeng palaka na puno ng masustansyang taba. Tol, paano mo nakuha ang ganito karaming pambihirang paninda sa gitna ng niebe? Boss Wang, huwag mo nang alamin kung paano ko ito nakuha. Isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Sapat ba ang mga panindang ito para isalba ang sitwasyon mo? Sapat ba ito bilang kapalit ng malaking pera mula sa mga kamay mo? Alam mo, bata, medyo pambihira nga itong mga palaka mo. Bagaman medyo mapapayat sila. Pero pwede na ring pagtiyagaan para sa isang lamesa ng mga bisita. Ganito na lang, nakikita ko namang hindi madali para sa iyo ang maglakbay sa ganitong katinding niebe. Ituturing ko na lang na pakikipagkaibigan ito. Kasama na ang 2 ligaw na manok na iyan. Bibigyan kita ng kabuang 30 piso para makuha ang lahat ng iyan. 30 piso, yayaman na ang hampas lupang ito. Ihasew. Yamang wala naman palang katapatan si Boss Wang. Huwag na lang nating ituloy ang usapang ito. Nabalitaan ko na ang Zuianlu sa kanlurang bahagi ng bayan ay naghahanap ng magagandang paninda para makipagpaligsahan sa iyo. Sa gitna ng ganitong katinding niebe, nandito na rin naman ako. Mas mabuti pang pumunta ako sa kabila para magtanong. Hoy, sandali lang. Bata, kung tingin mo ay masyadong maliit, pwede naman nating pag-usapan. 35, 40, napakataas na ng halagang iyan. Taga-probinsya ka lang naman, kaya huwag ka namang maging masyadong matakaw sa pera. Boss Wang, maging tapat na tayo sa isa't isa at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. 20 gin ng ligaw at matabang snow frog mula sa bundok Tiangbay. Kasama pa ang 2 makukulay na malalaking ligaw na manok. Kapag inihain ang 2 putaheng ito, at kapag natuwa ang mga opisyal ng lungsod,
Mapapasa iyo at sa Juxian Lumo ang permit mula sa kawanihan ng pamumuhunan. Sa halagang 30 piso lang. Gusto mo nang mabili ang maningning na kinabukasan ng Juxian Lumo. Boss Wang, ikaw ba ang masyadong matakaw? O ako ba ang masyadong tanga? Lintek, may ganito bang katalinuhan ang isang taga-probinsya? Sino? Sino ka ba talaga? Isang ama lang na lubhang nangangailangan ng pera ngayon. 300 piso, walang bawas kahit 1 sentimo. Kung hindi, wag mo nang pangaraping mahawakan ang sakong ito. Hinto, pag nanakaw na iyan. Umatras ka, papasok na sa bayan ang konvoy na pinangungunahan ni Boss Wang. Pinakamatagal na ang kalahating oras. Kapag hindi pa nailuto ang karne ng ligaw na hayop na to, yari tayong lahat. Sige 300 kung 300. Ako si Wang Fugi ay sumusuko na ngayon. Kaibigan na kita mula ngayon. Tol, pakibilang nga tong 300. Ito ang calling card ko. Sa susunod bibilhin ko na lahat ng pinakamagagandang produkto mula sa bundok. Siguradong magugustuhan mo ang presyo. Bayad na to at nakuha ko na ang gamit. Boss Wang, ipaghanda mo na agad ang kusina para mailuto ang pagkain. Baka maantala pa ang malaking negosyo mo. Hoy 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 pulubi, lumabas ka nga. Lugar to para sa mga namimili. Huwag mong dumihan ang sahig. 50 kilo ng harina, 10 kilo ng pinakamagandang liempo, at isa pang malaking lata ng gatas na tsokolete. Hihi! Pakibalot para sa akin yung pulang makapal na jacket. Saka huwag na yung itim na makapal na jacket. At yung woolen coat na pambabae sa pinakataas. Saka ang makakapal na guwantes. Kumuha ka ng bagong set para sa akin. At bigyan mo pa ako ng 1 kilo ng white rabbit candy. 3 kahon ng pinakamabisang gamot sa lagnat at pamamaga. Ruchu. Yii. Xiaoyu ang inyong asawa. Ang inyong ama ay nakabalik na. Mula sa araw na ito. Akong si Shen Zhao ay hinding-hindi na kayo hahayaang magutom o maginaw muli. Malapit na ako sa bahay. Siguradong naiinip na sa paghihintay si Nai at Xiaoyu. Liu Kuihua, noong nakaraan kong buhay pagkatapos kong tumakas dahil sa paniningil ng utang ni Zhao Hizi. Ang masamang babaeng ito ang nakipagsabuatan sa kuya ko. Para pilit na agawin ang lumang bahay namin. At pinalaya si Ruochu at ang may sakit na si Yi papunta sa kwadra ng baka. Kaya lumalan ang husto ang sakit ni Yi. At ang masamang babaeng ito sinamantala pa ang pagkawala ko sa bahay. Para maagang pumunta rito at agawin ang bahay at maghanap ng gulo. Huwag ninyong hawakan ang bata. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong hawakan ang bata. Bitiwan mo ang kapatid ko. Mga magnanakaw kayo. Salbaheng bata. Nangangagat ka pa talaga. Bugbugin ninyo ng husto. Malapit nang mapatay si Shen Zhao. Lumayas kayo sa bahay na ito. Bitiwan mo ang anak ko. Pesteng bata. Iyan ang napapala mo dahil matigas ang ulo mo. Aray. Hahaha, tiisin mo. Kidlatan ka sanang hampas lupa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Shen Kayang. Bakit nakatayo ka pa rin dyan na parang tuod? Pinapatay niya ang sarili niyang kapatid. Papatayin niya ang hipag niya. Kapatid ko, ikaw. Bakit ka bumalik? Habang wala ako, inagaw ang bahay ko. Ipinamigay ang anak kong babae. Shen Qiang, hayop ka, tao ka pa ba talaga? Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Nababali na siya, sira ulo na talaga si Shen Zhao. Takbo, mabilis, papatay na si Shen. Humanda ka, Shen Zhao. Hindi mo kailanman mababayaran ang utang mo kay Zhao Hizi. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagmalaki. Papatayin ka na ni Zhao Hizi pagdating ng araw. Tiyak na susunugin ko ang bulok mong bahay. Lumayas ka. Ruchu, huwag kang matakot. Nakaalis na sila. Shen Zhao, patayin mo na lang ako. Huwag mo na kaming pahirapan pang mag-ina. Saan? Saan galing ang mga ito? Shen Zhao, ninakawan mo ba ang kooperatiba? Makakatikim ka ng bala niyan. Nagnakaw, Ruchu. Ito ang kinita ko mula sa paghuli ng mga palaka sa bundok para ibenta sa restoran. May natitira pang 180 piso. Mula ngayon basta nandito ako. Hindi ko nahahayaang magkulang kayong 3 mag-iina kahit sa isang butil ng bigas. Hindi ko talaga ito ninakaw. Hindi talaga, sige na, isukat mo na kay Yi ang bagong damit. Ako na ang gagawa ng dumplings. Kakain tayo ngayong gabi ng dumplings na purong baboy at dahon ng sibuyas ang palaman. Papa. Ang bango ng karne. Kain na kayo, wag na kayong maghintay. Mainit pa, Mama. Napakasarap, totoong karne nga ito. Shen Zhao, kapag nabayaran mo na ang utang bukas,
Hindi ka na ba talaga magsusugal? Pumasok kayo sa loob at lock ang pinto. Kahit sino pa yan, huwag kayong lalabas. Paano niya ako nahanap dito? Yan Zhenhua. Noong 1988 nang bigla siyang maitalaga rito sa bayan natin galing sa lungsod. Siya ang ehekutibong bise-alkalde na namamahala sa ekonomiya at pamumuhunan. Paano naman siya napadpad dito sa kalaliman ng gabi? At pumunta pa sa mahirap kong tahanan. Isang sirang kubo na kahit aso ay ayaw pumunta. Ikaw ba si Shen Zhao? Bise-alkalde yan napadpad kayo rito sa kalaliman ng gabi. Paumanhin po at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Napakasimple lang ng bahay ko. Wala man lang akong maihaing mainit na tsaa. Meron lang sabaw ng bagong lutong dumpling. Bise-alkalde yan kung hindi ninyo mamasamain. Pumasok po muna kayo sa loob para sumilong sa lamig at niebe. Kilala mo ako. Doon po sa pisara sa tapat ng opisina ng pamahalaang bayan. Nakita ko po ang larawan ninyo. Ha 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 ha. Ang tapang mong bata ka, mailakas ka ng loob. Kaya pala nagawa mong mag-isa. Sa gitna ng nagyayelong gabi at makakuha ng 20 gin ng pambihirang snow frog. At nangahas ka pang manghamon sa harap ng lahat doon sa bulwagan ng Juxianlu. Si Wang Fugi, dahil pala iyon sa mga snow frog na iyon. Maupo po kayo ginoong yan. Shenzi, didiretsuhin ko na kayo. Ngayong gabi sa Juxianlu, may kasamang negosyante mula sa Hong Kong ang ating pamunuan. Natikman ng negosyanteng iyon ang dinala mong ligaw na snow frog. At gulat na gulat talaga siya. Sabi niya ito na raw ang pinakamagandang kalidad na nakita niya sa buong buhay niya. Doon din ay nagdesisyon siya agad. Basta kaya raw nating makalikom sa loob ng 1 linggo. Ng 500 gin ng parehong uri ng snow frog. Para gawing unang batch ng sample para sa pag-export, ay agad siyang magpapatayo ng negosyo dito sa ating bayan. Isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng 100,000 dolyar. Tinanong ko na ang lahat, pero dahil sarado ang daan sa bundok dahil sa makapal na niebe, walang sinuman ang makakakuha ng ganito karaming sariwang huli. Inirekomenda ka sa akin ni Wang Fugi. Shen Zhao, kung kaya mong makahanap ng pugad ng mga palaka sa gitna ng matinding niebe, itatanong ko sa iyo, kaya mo bang makakuha ng 500 gin? Ito ay isang politikal na tungkulin na nakasalalay ang buong ekonomiya ng ating bayan. Kung magagawa mo yan, siguradong may malaking pabuya ang pamahalaan para sa iyo. 500 kilo ng snow frog. Balot ng makapal na niebe ang bundok ngayon. Ako lang mag-isa ang magbubutas sa makapal na yelo. Kahit mamatay pa ako sa pagod, hindi ko pa rin yan mabubuo. Pero siguradong ito ang pagkakataon para sa isang mahirap na galing sa putikan, na biglang umangat para maging isang lisensyadong supplier. Isang malaking sugal ito na talagang makakapagpabago sa buhay ko. 500 kilo kaya kong kunin sa loob ng 1 linggo. At saka, sinisiguro kong ang bawat isa ay katulad ng nakuha sa Juxianlu, na talagang mataba at may pinakamataas na kalidad. Basta magawa mo lang yan. Ikaw ang magiging pinakamalaking bayani ng buong bayan natin. Pinunong yan. Huwag muna kayong magmadaling matuwa. Hindi pa ako tapos magsalita. Para makabuo ng 500 kilo. Siguradong hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kailangan kong pakilusin ang mga malalakas na kabataan sa 3 kalapit na nayon. Para magkasamang pumunta sa bundok at magbutas sa yelo. At saka isang ordinaryong magsasaka lang ako. Ang pribadong pagbili ng mga produktong bukid sa ganyang kalaking halaga. Kapag nahuli ako, paruratangan akong gumagawa ng iligal na kalakalan. Ang pinakamagaan na parusa ay kumpiskasyon. At ang pinakamalala ay mabubulok ako sa rehas. 2 bagay ang kailangan ko. Una, gusto ko ng isang espesyal na permit sa pagbili na galing sa komite ng bayan. At dapat mayroon din itong pulang opisyal na selyo. Gusto kong bumili sa legal na paraan. Para walang pwedeng mag-imbestiga sa akin. Pangalawa, 15 yuan bawat kilo ang presyo ng bili sa akin ng Juxianlu. Para sa pag-export at pagkita ng dolyar. Doble ang tubo rito. Kailangan kong magbayad ng cash sa mga kanayon ko kapag bumili ako. Wala akong puhunan. Gusto ko ng garantisadong presyo na 20 yuan bawat kilo. At kailangan ko rin ng 1,000 yuan na paunang bayad ngayon din. Ang lakas ng loob mo, Shen Zhao. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Binabantaan mo ba ang isang opisyal ng gobyerno? Napakasakim mo. Itong 1,000 pisong down payment. Paano kung takbuhan mo ako pagkakakuha mo nito? Kasamang kalihim. Ang negosyo ay negosyo. Walang puhunan. Walang permit. Kahit itaya ko pa ang buhay ko, hindi ko pa rin magagawang maghimala ng 500 kilo ng snow clam. Ang lakas ng loob na ito. Ang malinaw na lohikang ito. At maging ang ambisyong makipagnegosasyon kahit nasa gipit na sitwasyon. Ay hindi dapat makikita sa isang hamak na tambay lang. Sige, pumapayag ako. Siya, Oli, ilabas mo ang lahat ng pera sa bag. Shenzu, nagmamadali akong umalis. Kaya 500 piso lang ang dala kong cash ngayon. Tanggapin mo muna ito bilang paunang bayad. Pumunta ka sa opisina ng gobyerno bukas ng umaga para hanapin ako. Akong si Yan Zhenhua ay itinataya ang aking kinabukasan sa iyo. Kapag hindi mo naihatid ang mga produkto pagkalipas ng 1 linggo,
Ako mismo ang magsasama ng mga tao para arestuhin ka. Walang bawi ang usapan. Shenzhou, ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi ba ako nananaginip? Ang alkalde mismo ang nagdala sa iyo ng pera. Asawa ko, hindi ito panaginip. Sinabi ko naman sa iyo na simula ngayon, magsisimula na ang magandang buhay ninyong mag-iina. Simula pa lang ito. Rochu, lock mo ng mabuti ang pinto. Pupunta muna ako sa bahay ni Zhao Hizi sa dulo ng nayon, para bayaran ang utang ko sa kanya, at para makuha ko na rin ang kontrata ng pagbenta kay I. Aba, hindi ba si Dakilang Shen ito? Bakit isang gabi pa lang ang nakalipas ay nagdadala ka na agad ng kahoy rito? Nakaipon ka ba ng 60 piso? Kung wala kang pera, tatagpasin ko na ang mga kahoy mo ngayon, para gawing panggatong. 60 piso, walang bawas kahit isang sentimo. Zhao Hizi, ibigay mo sa akin ang kontrata. Quits na tayo, hahaha. Quits na ba, Shenzhou? Baka naman nananaginip ka pa rin, gago. Nabalitaan ko kaila Iziki ang na. Ilang pirasong bulok na pala ka ba ang naibenta mo sa bayan kahapon? Kaya pala nakakain ka pa ng magandang klase ng harina at karning baboy ngayon. Binago ko ang patakaran ngayon lang. Ang 60 pisong ito ay interes pa lang kahapon. Kung gusto mong mabawi ang kontrata ng pagbebenta sa sarili mo ngayon, kailangan mo itong palitan ng 600 piso. Kung hindi ay hindi ko tatanggapin ang mga kahoy mo ngayon. At kukunin ko rin ang lahat ng bagong bili mong harina at karning baboy. Pagkatapos ay ibibigay ko ang anak mong babae kay Wang Liuzi. Hahaha, ganoon ba? Zhao Hizi, kung mangahas ka na hawakan ako ngayon. Hindi lang ang sugalan mo ang ipapasara, kundi pati ang ulo mo sa balikat ay tatamaan ng bala. Zhao Hizi, marahil ay hindi mo alam na para pasiglahin ang ekonomiya ng bansa, ay nagpapasok sila ng dayuhang mamumuhunan. Ang papel na ito ay personal na isinulat para sa akin kagabi ni Vice Gobernador Yan. Bilang patunay ng deposito, ang kasalanan sa pagsabotahe sa panghihikayat ng bansa ng mga mamumuhunan. Para sa isang hamak na tambay sa nayon na tulad mo, kahit 10 ulo mo ay hindi sapat para bitain sa pagbaril. Kung kakilala mo ang Vice Gobernador, ako naman ang Jade Emperor kung ganoon. Bubugin niyo yan. Walang gagalaw. Ilagay ang 2 kamay sa ulo. Lumuhod kayo ah. Yuko at ilagay ang kamay sa ulo. Huwag kang pumalag. Ibaba mo ang kutsilyo. Gusto mo bang lumaban sa aresto? Kasamahang Shenzhou, maayos ka lang ba? Maayos naman ako, pero itong si Boss Zhao. Tingin niya ay masyadong maliit ang 60 pisong interes na utang ko sa kanya. Gusto niyang kunin ang mga kahoy ko. At gusto pa niyang nakawin ang anak kong babae para ipamigay sa iba. Siya nga pala, itinapon niya lang kanina ang sulat ni Gobernador Yan, na parang basura lang, Kapitan Xu. Ang cancer na tulad nito na nagdadala ng perwisyo sa nayon, dapat ay maparusahan ng malubha at mabigat. Napakatapang mo talaga. Pati ang taong mismong hiniling ng pamahalaan na protektahan ay nagawa mong galawin. Ipapahuli kita. Kilala mo talaga si Line Chief. Totoo pala ang papel na iyon. Boss Shen, aking ninuno. Nabulag ako. Ang tanga ko at hindi ko nakilala ang isang tulad mo. Ayoko na ng 60 piso na iyon. Ibabalik ko na sa iyo ang kontrata. Pakiusap, maging mapagpatawad po kayo. Maawa ka na sa akin at pakawalan mo ako. Ibibigay ko pa rin ang pera. Sige, dalhin niyo na siya. Kasamang Shen Chao. Ito ang espesyal na permit sa pagbili na may pulang tatak mula sa komite ng bayan. At ang natitirang 500 piso para sa paunang bayad. Sabi ni Line Chief Yan, kailangang makumpleto ang 500 kilo ng pinakamagandang klase ng snow frog sa loob ng 1 linggo. Ligtas na si Ruchu. Pinunit ko na rin ang kontrata ng pagkaalipin. Mula ngayon, wala nang makakaagaw sa iyo. Ruchu, tulungan mo akong magbuhat ng mesa, doon sa may tapat ng gate ng bakuran. May gagawin akong malaking bagay na iayanig sa buong baryo. Mga kapitbahay at kababayan. Ako si Shenzhou. Dahil nababalot ng makapal na niebe ang bundok, yamang wala naman kayong ginagawa sa inyong mga bahay. Ngayon, ako si Shenzhou, nandito sa tapat ng aming bakuran. Ay bibili ng mga buhay na palaka mula sa bundok Qiangbai sa mataas na presyo. Basta't babaeng palaka na may taba sa tiyan. Kahit anong laki. 10 piso bawat kilo. Kung napakaganda naman ang kalidad nito, 12 piso bawat kilo. Susuriin natin doon mismo ang kalidad. Agad ding ibibigay ang pera doon mismo. 10 piso bawat kilo. Hindi lang ito basta panghuli ng ligaw na hayop. Para na tayong namumulot ng mga ginto sa loob ng bundok. Sa mga gustong kumita para sa isang masaganang bagong taon.
Kuhanin ninyo ang inyong mga pala at sako at pumunta kayo sa akin. Shen Zhao, hindi. Boss Shen, totoo ba talaga ang sinasabi mong 10 piso kada kalahating kilo? Baka naman pinapasaya mo lang kami. Kapitan, tingnan niyo po kung ano ito ang permit mula sa Kapitolyo. Basta maganda ang kalidad ng produkto. Bibilhin ko lahat kahit gaano karami. Bakit ang walang kwentang tambay na iyan? Paano siya naging malaking boss sa bayan? 10 piso kada kalahating kilo, diba? Shenzhou, huwag mong asahang yayaman ka dahil hindi mangyayari iyan. Ngayong gabi sisiguraduhin kong ang mga nakolekta mong gintong palaka ay mamamatay silang lahat. Tito Dasuan, 8 kilo at 2 guhit gagawin ko ng 8 kilo at kalahati. Ito ang 85 piso, kunin mo na. Kuya Tiezhu, napakaganda talaga ng kalidad ng mga nakuha mo. Puro malalaking inahing palaka ang mga ito. 11 kilo, 110 at 10 piso pakibilang ah. Maraming salamat, Boss Shen. Maraming salamat po, Mrs. ni Boss. Unang pagkakataon dito sa baryong ito, na naramdaman ko kung ano ang ibig sabihin ng dignidad. Napakalapad at napakatatag pala ng kanyang mga balikat. Dahan-dahan lang, baka magulat itong mga gintong palaka natin. Ito na ang puhunan natin para makaahon sa hirap. Akala niyo ba talaga ay wala akong kahit anong proteksyon? At basta ko lang iiwan ang mga paninda sa bakuran, para hintayin kayong sirain ito. Kuihua, parang mas mabuting huwag na lang nating ituloy. Kapag pinatay natin ang mga panindang ito, siguradong makukulong tayo kapag nalaman nila. Yithu, ang duwag mo naman. Kapag hindi siya kumita ng pera, sa tingin mo ba ay patatawarin siya ng alkalde? At kapag nakulong na siya, mapapasatin pa rin ang bahay na ito, diba? Ibuhos lang natin ang likidong laso na ito sa loob. Bukas ng umaga ay siguradong patay ng lahat ang mga palaka niya. 100,000 dolyar na pamumuhunan. Doon niya sa impyerno gawin iyang pamumuhunan niya. Hahaha. Ate, madaling araw na at hindi ka pa natutulog. Para lang pumunta sa bakuran ko at maglagay ng lason. Napakasipag mo naman. Kapitan, nakita niyo naman po ng sarili ninyong mga mata, diba? Na ang dalawang ito ay umakyat sa pader at pumasok sa loob ng bahay ko sa hating gabi. Sinubukang gamitan ng nakakamatay na lason para lasunin ang mga inangkat na produkto na binili ko para sa munisipyo. Kaya sinadya kong imbitahan si Kapitan ngayong gabi para maging saksi. Hindi ko akalaing totoong pupunta sila dito. Liu Kuihua, Shenqiang. Kayong dalawang hayop na walang mga kaluluwa. Ang gawaing pagpapahusay sa export na personal na iniutos ni Mayor yan. Nakuha niyo pang sabotahehin ng ganoon kasama. Isa itong tahasang pagsabotahe. Isa itong mabigat na krimen ng pagtataksil at iligal na sabuatan. Siya ang aking pangalawang kapatid. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Nabulag lang talaga ako ng kasakiman. Pakiusap, huwag niyo kaming isumbong sa pulisya. Kapatid ko, ako naman ang sarili mong kuya. Kapag ipinakulong mo ako, saan na natin ilalagay ang mukha ng pamilya Shen? Sarili kong kuya, pero noong wala ako sa bahay ay sinaktan mo ang asawa at anak ko. Noong inagaw mo ang bahay ko, bakit hindi mo naisip na ikaw ang sarili kong kuya? Isumbong sa pulis, isumbong sa pulis. Napakaluwag naman yon para sa inyo. 3 taon na ang nakakalipas. Ang 3 sukat ng lupang may patubig na ibinigay sa akin ni tatay bago siya mamatay, ay puwersahang inagaw ninyong mag-asawa. Ngayon, hindi niyo lang dapat ibalik iyon, kundi maging ang kagubatan ng mga pulang pino sa likod ng bundok. Ay kailangan niyo ring ilipat sa aking pangalan. Pumirma kayo at mag-iwan ng fingerprint. Simula ngayon ay putol na ang relasyon natin bilang magkapatid. Kung hindi ay ipapakalagkad ko kayo agad sa kulungan. Umalis kayo sa harap ko. Shenzhou, ikaw na bata ka. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Pero ang talino at diskarte mo, ay tila bang nag-iba ka na ng tuluyan. Ang maliit na baryang ito, ay tila hindi na kasya para sa isang totoong dragon na katulad mo. Haha, masyado mo naman akong pinupuri, Kapitan. Gusto ko lang naman na mabigyan ng magandang buhay ang aking asawa at anak. Mayor Yan, ito ba ang sinasabi ninyong katapatan para maakit kaming mag-invest? Gagamit kayo ng ganitong mga ugat ng labanos na pinausukan ng sulfur. Para lang lokohin ako. Dahil kahit ang pinakasimpleng katapatan ay wala kayo. Kanselado na ang 100,000 dolyar na pamumuhunan na ito. Babalik na ako sa Hong Kong ngayon din. Hindi marunong sa ganito si Boss Ho. Dinadaya ka lang niya gamit ang mga peking produkto. Sadyang wala lang silang kakayahan. Ang 500 kilo ng pinakamataas na uri ng snow clam na gusto nyo. Dinala ko na sa labas ng pinto. At para naman sa 50 taong gulang na ligaw na ginseng na hinahanap nyo, bigyan nyo ako ng 3 araw. Hindi ko lang ito hahanapin para sa inyo, kundi ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang tunay na kayamanan ng bundok Tiangbay. Isang malaking kalokohan yan. Isang hamak na taga-bukid ka lang, ano naman ang alam mo sa ligaw na ginseng?
Tama, nagsisinungaling ka lang sa harap ni Boss Ho. Sinasira mo ang imahe ng pamumuhunan sa ating bayan. Gobernador yan, 520 kilo ng buhay at pinakamataas na kalidad na snow clam. Walang bawas kahit 1 gramo. Nasa sasakyang may tubig lahat sa ibaba. Maaari kayong magpadala ng tao para suriin ang mga ito. Shen Zhao, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang magsasalita ng kung ano-ano lang. Maraming matatandang eksperto ang naghahanap sa kabundukan. At buong buhay silang walang nakikita kahit isa. Lalo pa ngayon na nababalutan ng makapal na nyebe ang bundok na ito. Huwag kayong mag-alala, Gobernador yan. Kung wala akong kakayahan, hindi ko tatanggapin ang hamon na ito. Napakayabang mo, Hao Cheng. Sige, papatulan kita ngayon. Kung sa loob ng 3 araw, makahanap ka ng buo at magandang kalidad na. Higit sa 50 taong gulang na purong ligaw na ginseng. Hindi ko lang pipirmahan ang kasunduan sa pamumuhunan na nagkakahalaga ng 100,000 dolyar. Kundi bibilhin ko pa ang ginseng na iyan sa halagang 20,000 yuan mula sa sarili kong bulsa. 20,000 yuan. Walang bawi ang usapan. Sa nakaraan kong buhay, may 100 taong gulang na may 6 na dahon na ligaw na ginseng. Na aksidenteng natagpuan ng isang mga ngaso sa bundok. Nang mahulog siya sa bangin. Ngunit dahil sa napakagaspang na paraan ng paghukay, naputol ang halos lahat ng ugat nito. At nawala ang malaking bahagi ng bisa nito bilang gamot. Gayunpaman, nabenta pa rin ito sa napakamahal na halaga. At ngayon ay taglamig ng 1,988. Ang daang taong gulang na ginseng na iyon. Siguradong tahimik pa rin nakalagay doon sa siwang ng mga bato sa gitna ng bangin ng Yingzui kung saan hindi ito mahahanginan. Naghihintay sa kanyang may-ari. Hindi ako pwedeng huminto. Naghihintay pa si Ruochu at ang mga bata sa akin para guminhawa ang buhay namin. Nahanap ko rin ang bangin ng Yingzui. Ayon doon. Imposibleng 50 taon lang ito. Tingnan mo ang haba ng ugat nito at ang kapal ng mga linya. Siguradong isa itong pambihirang uri na may sapat na gulang na mahigit 100 taon. Ligaw at pinakamataas na uri ng haring ginseng. Dahil sa kayamanang ito ng bundok. Hindi lang 100,000 dolyar na pamumuhunan. Simula bukas, ang buong mundo ng negosyo sa bayan na ito ay kailangan ng sumunod sa bawat galaw ko na si Shen Zhao. Mukhang napahamak na sa kabundukan ang batang si Shen Zhao na iyon. Hayaan mo na, nagbakasali lang naman tayo dahil sa desperasyon. Ay siyo, alcalde. Sinabi ko naman sa inyo noon pa. Isang mayabang na sinungaling lang ang hampas lupang iyon. Alkalde yan, nakalulungkot pero labis akong nadismaya sa lugar ninyo. Boss Ho, bakit po kayo nagmamadaling umalis? Ayaw niya na ba sa pinakakatangi-tanging kayamanan ng bundok Changbei? Buksan mo at tingnan mo. Shen Zhao, nasisiraan ka na ba ng ulo dahil sa ginaw doon sa bundok? Ang gusto ni Boss Ho ay ang pambihirang ligaw na ginseng na 50 taon na ang gulang. Tapos magdadala ka rito ng tuyong balat ng puno at bulok na ugat para magpanggap. Station Master Lee, ang mga walang alam ay tumitingin lang sa hitsura. Pero ang mga eksperto, alam ang tunay na halaga. Iho, kung pinaglalaruan mo lang ang isang matandang tulad ko, malilintikan ka talaga sa akin. Ang bango na ito ng halamang gamot, may hugis buto ng prutas ang mga ugat, pino ang mga guhit sa balat, at may tila mga perlas na bukol. Perpekto ang 5 katangian nito. Kahanga-hanga ang anyo ng 6 na bahagi nito. Isa itong halamang natulog sa ilalim ng lupa ng mahigit 120 taon. Isang tunay at pambihirang uri ng may 6 na dahon. Ito ang tunay na hari ng mga ginseng. Isa itong himala na nilikha mismo ng kalikasan. Hindi lang sinalba ng binatang ito ang aking katungkulan, kundi talagang binago pa niya ang aking kapalaran. Binuhat mo ang buong programa ng pamumuhunan ng bayan. Hahaha, Mayor yan. Pipirmahan na agad ang kasunduan para sa unang yugto ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng 100,000 dolyar. Papasok na sa account ang pera bukas na bukas din. Kapatid na Shen, karapat dapat sa iyo ang 20,000 yuan na ito. Kung sakaling magtungo ka sa timog sa hinaharap, at makaranas ka ng kahit anong problema, sabihin mo lang ang pangalan kong Ho Jianming. Napakagalante mo talaga, Boss Ho. Mayor yan, kung ganoon po ay hindi ko natatanggihan ang inyong kabutihan. Ruochu Yi Xiaoyu. Dumating na talaga ang magandang buhay para sa inyo. Shen Zhao, saan ka ba nanggaling nitong mga nakaraang araw? Bakit punong-puno ka ng yelo sa buong katawan? At bakit may dugo pa ang kamay mo? Wala ito, may inasikaso lang ako sa kabundukan. Ruochu, i-lock mo ang pinto ng maigi. Diyos ko po. Shen Zhao, ano ba talaga ang ginawa mo?
Hindi natin pwedeng kunin ang perang ito. Mahal ko, huwag kang matakot. Ito ay dahil sa pagtulong ko sa bayan para sa pamumuhunan. At nakahukay ako ng 100 taong gulang na ginseng sa gubat, na siyang pinagkakitaan ko. Malinis ang perang ito. Ruochu, nangako ako sa iyo. Na hindi ko nahahayaang maghirap pa kayong tatlong mag-iina. Bukas na bukas din ay mag-impact tayo para lumipat ng bahay. Lumipat ng bahay. Saan naman tayo lilipat? Lilipat tayo sa bayan. Masyadong maliit ang nayon na ito. At madalas ay mapanganib ang mga tao rito. Ngayong hawak natin ang ganito kalaking pera. Kung mananatili tayo rito ay tiyak na kainggitan lang tayo ng iba. Pupunta tayo sa bayan para bumili ng malaking bahay. Para makapag-aral si Xiaoyu at Yi sa pinakamagandang paaralan. Boss Shen. Balita ko ay nakahukay ka raw ng mahiwagang ginseng sa bundok Changbei. At kumita ng 20,000 yuan. Kung ayaw mong mapahamak, ilabas mo na ang maleta. Kung hindi ay magiging anibersaryo na ng kamatayan ninyo ang araw na ito sa susunod na taon. Ha ha ha. Ruochu, makinig ka sa akin. Isama mo si Xiaoyu at Yi. At gumapang kayo palabas agad sa lagusan ng bentilasyon sa silong. Ang likod ng bodega sa ilalim ng lupa ay nakadugtong sa kagubatan sa likod ng bundok. Tumakbo kayo ng diretsyo sa pinakaloob ng bundok. Huwag na huwag kayong lilingon. Pagdating nyo sa gitna ng bundok, magtago kayo doon sa abandonadong kubo ng bantay gubat. Hintayin nyo ako, hahanapin ko kayo doon. Hindi, Shen Zhao. Hindi ako aalis, may mga hawak silang baril. Mamamatay ka kapag nag-isa ka ditong naiwan. Ibigay na lang natin ang pera sa kanila para tigilan na nila tayo. Tandaan mo ito, mahal ko. Pera lang ang habol ng mga taong yan at wala silang pakialam sa buhay natin. Kapag ibinigay natin ang pera sa kanila, mamamatay tayong buong pamilya. Huwag niyo na akong intindihin, ako si Shen Zhao. Kung nakaya ko nga kayong iligtas mula sa kamatayan. Hindi makukuha ng mga bisit na ito ang buhay ko, bilisan nyo at umalis na kayo. Nay, makinig po kayo kay tatay. Bilisan natin, umalis na tayo. Magiging pabigat lang tayo sa kanya kapag nanatili tayo rito. Boss Shen, mukhang gusto mo talagang daanin sa santong paspasan, ah. Mga kasama, wag na tayong makipagdaldalan. Paputukan nyo na agad siya. Pumasok na tayo para magkapera. Sige, pumasok kayo at maghalughog. Harangan nyo siya. Ah! Hindi madaling kalaban ang lalaking ito. Napuruhan ang pangatlo natin. Mapanganib ang target natin. Pangalawa, barilin mo. Pasabugin mo siya hanggang sa maging abo. Boss, siguradong patay na ang lalaking yun. Ah! Nandoon siya. Ikaw, sino ka ba talaga, putya? Isang ama na gustong magbigay ng magandang buhay sa kanyang mag-ina. Hinding-hindi niya dapat ginawa ito. Ang paglaruan ang buhay ng aking asawa at anak, para payamanin ang sarili niyo sa masamang paraan. Huwag, Boss Shen. Lolo Shen, patawad po, nagkamali ako. Ang may gawa nito ay si Liu Qihua, ang nagbigay sa amin ng impormasyon. Siya ang nag-utos sa amin na magnakaw. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Hinding-hindi ko na po ulitin. Sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka na. Walang gagalaw, ibaba niyo ang inyong mga sandata. Shenzhou, ano? Ano ba talagang nangyayari rito? Hep, tulong po. Mamamatay tao ang lalaking ito. 3 sa mga kasamahan ko ang pinatay niya. At gusto niya rin akong patayin. Bilis, barilin niyo siya. Ibaba niyo ang lahat ng inyong baril. Ang pinuno ng bundok Weihu, si Zhang Biao, ang armadong kriminal na 3 taon nang pinaghahanap na may patong sa ulo. Shenzhou, mag-isa mo silang pinatumba lahat. Kapitan Xu, hindi lang baril ang dala nila. Pinaputukan pa nila at sinira ang pinto ng bahay ko. Nandoon sa loob ang asawa at anak ko. Kung hindi ako lumaban, patay na sana ang buong pamilya ko. May tuturing naman itong pagtatanggol sa sarili, di ba? Kung hindi ako lumaban, patay na sana ang buong pamilya ko. Napakalinaw ng mga ebidensya sa pinangyarihan. Sila ang may dalang baril na sumira sa pinto. Sila ang naunang nagtangkang magnakaw at pumatay. Hindi lang ito basta pagtatanggol sa sarili. Niligtas mo pa ang mga mamamayan sa panganib. Shen Zhao, hindi ka lang pala magaling sa negosyo.
Matapang ka rin at walang takot mamatay. Patayuin niyo siya at isakay sa sasakyan. Kapitan Xu, matagal nang hold up ang grupong ito sa daan ng bundok. Paano nila nalaman ng eksakto kung saan ang bahay ko? Siguradong may nagbigay ng impormasyon sa kanila. Hep, si Liu Kuihua po. Pumunta siya sa bayan kagabi para hanapin kami. Sinabi niya na ang tito niya ay nakahukay ng mahiwagang ginseng sa bundok at naibenta ito sa halagang 20,000. Inutusan niya kaming pagnakawan siya. Sinabi pa niya na bibigyan namin siya ng 20% kapag nagtagumpay kami. Siya ang nag-utos nito, Kapitan Ku, ang pagkuha ng tao para magnakaw at pakikipagsabuatan para pumatay. Mabigat na krimen iyon, hindi ba? Sapat na yun para mabaril siya. Puntahan at hulihin mo yung nagngangalang Liu Kuihua. Pati ang asawa niyang si Shen Qiang, arestuhin niyo agad. Kapag lumaban sila, patumbahin niyo agad sila sa mismong lugar, masusunod po. Ruchu. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba talaga? Tatay, napaalis mo po ang mga masasamang tao. Ligtas na tayo, huli na ang mga masasamang tao. Halika na, umuwi na tayo para mag-impact ng mga gamit. Aalis na tayo sa lugar na ito. Hepe, inosente po ako. Nasabi ko lang naman po yun nang hindi sinasadya. Hindi ko naman po sinabi sa kanila na pumatay. Shenzhou, aking bayaw. Kausapin mo naman ang hepe. Ako ang hipag mo. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Hipag nung nakipagsabuatan ka sa mga tulisan. At ninais mong mamatay ang asawa at anak ko sa dulo ng baril. Para sa akin, patay ka na. Kapitan Xu, maraming salamat sa inyong tulong. Ang ganitong uri ng salot ay dapat parusahan ng mabigat ayon sa batas. Huwag kang mag-alala, ang utak ng krimeng ito ay tiyak na babarilin. Pagkaalis natin dito, hindi na tayo lilingon pa. Kuya! Tingnan mo, lumiliit na ang mga bundok. Sa wakas, narito na tayo sa bayan. Ito ba ang bayan? Ang laki naman pala. Tara, pasok na tayo sa bayan. Isang presyo lang, 5,000 piso. Hindi ko ibebenta kahit mas mababa ng 1 sentimo. 5,000 piso. Sige, 5,000. 5,000 kukunin na namin. Bilangin mo, eksaktong 5,000 piso. Ha. Shenzhou, bahay na talaga natin ito. Hindi na natin kailangang tumira sa sira-sirang kubo na pinapasukan ng hangin. Bahay na natin ito. At simula pa lang ito. Nagustuhan ko ang pwestong ito. Kayong 2 probinsyano, umalis na kayo rito bilis. Saka, mukhang maganda at sariwa naman ang babaeng ito. Kung sasamahan mo lang akong uminom, baka sakaling bigyan ko pa kayo ng makakain. Boss Qian, nangako na akong paupahan ang pwestong ito kay kapatid na Shen. Pipirma na nga sana kami ng kontrata. Ikaw na matanda ka, tumahimik ka, magbabayad ako ng doble sa upa. Ngayong araw, akin na ang pwestong ito. Miss, anong kinabukasan ang mapapala mo sa hampas lupang probinsyanong iyan? Ako kaya ang pinakamalaking mamamakyaw ng damit sa lungsod. Pinsan ko si Qian Jinhai, ako si Qian Baiwan. Basta sumama ka lang sa akin. Kung hindi mo rin lang kayang bitawan ang kamay mo na iyan, edi huwag mo nang gamitin pa kailanman. Ang lakas ng loob mong saktan kami. Boss Qian, mga kasama, bugbugin niyo siya. Mag-ingat ka talaga. Alice, ha, ikaw. Katapusan mo na. Galing ako sa Jinhai Trading sa lungsod. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi ka palalampasin ang pinsan kong si Qian Jinhai. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakaporma sa buong bayan na ito. Si Qian Jinhai sa nakaraan kong buhay ay talaga namang napakamakapangyarihang tao na may malalakas na kapit. Kinontrol niya ang merkado at nagkamal ng napakalaking salapi. Pero nagsimula lang naman siya sa maruruming paraan. Isang basura na sa huli ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sino ang mag-aakala na sa buhay na ito ang una kong hakbang sa negosyo?
Ay ganoon na lamang katama na makakasagupa ko ang lumang kakilala sa nakaraan kong buhay. Sige, maghihintay ako, bumalik ka at sabihin mo sa pinsan mo na ako mismong si Shen Zhao ang siguradong upa sa pwestong ito. Kung gusto niya akong hamunin, handa akong harapin siya anumang oras. Pero kung mangahas pa siyang gumamit ng maruruming paraan muli, sa susunod hindi lang kamay ang madadali sa kanya, kundi ang liig niya na. Pasensya na po at nabulabog kayo, lolo. Ang upa sa kontrata kanina ay 2,000 sa isang taon. Di ba magbabayad ako ng 2,000 piso para sa upa? At ang isa pang 2,000 ay para naman sa paglilipat ng karapatan sa pwesto. Ang pwestong ito ay hindi ko lang basta upahan, kundi bibilhin ko na rin ito. Pumirma na tayo ngayon ng bagong kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Shenzhou, mukhang napasubo yata tayo sa malaking gulo. Sinabi ng Qian Ba iwan na iyon na isang malaking negosyante sa lungsod ang pinsan niya. At hawak daw nito ang buong bentahan ng mga damit doon. Ngayong magbubukas tayo ng tindahan. Tiyak na gagawa sila ng paraan sa likod natin para harangan tayo. Misis, ganyan talaga kapag nagnegosyo ka. Kung saan mas malaki ang kita, doon din mas maraming nag-aabang na mga buwaya. Pero huwag kang mag-alala. Ngayong taong 1,988 panahon ito ng mga matatapang. At kawawa naman ang mga takot sumubok. Ang sinasabi nilang pagkontrol sa merkado, sa paningin ko, ay parang laro-laro lang ng mga bata. Sa pagkakataong ito gagamitin ko ang pwestong ito upang tuluyang baguhin ang buong bayan, pati na rin ang bentahan ng damit sa buong lungsod. Malaking pagbubukas ng Xingshen Trendy Department Store. Walang kailangang kupon, pasok na kayong lahat. Bumili ng nagkakahalaga ng 50 piso para sa tsansang manalo ng bisikletang Feige. Walang kupon na kailangan at maaari ka pang manalo ng malalaking premyo. Bilisan nyo, bilis. Pag nahuli tayo, wala nang matitira. Ay naku! Ito kaya ang pinakausong bell-bottom pants mula sa may baybayin. Nakita ko na ito sa pelikula. 30 yuan lang. Hindi na kailangan ng kupon sa tela. Pabili nga ng 2. Umiilaw pala itong digital na orasan. Hindi na kailangan ng kupon para sa gamit pang industriya. Sobrang mura naman. Pabalot nga ng 1. Ibibigay ko ito sa mahal ko. Huwag po kayong magtulakan. Pumila po kayo para magbayad. Basta umabot sa tamang halaga ang binili nyo. Makakasali kayo sa raffle para sa bisikletang Flying Pigeon doon sa kabila. 32 yuan at 50 sentimo lahat. Mag-restock pa kayo ng paninda rito. Hinto-huminto kayong lahat. Bawal nang magbenta. Sarado muna ang lahat para sa inspeksyon. Anong ginagawa nyo rito? Bumibili lang kami ng damit, ano bang masama roon? Ano, ginagawa lang namin ang tungkulin namin. Sino ang may-ari ng tindahang ito? Ipakita nyo agad ang business permit, pati na ang resibo ng mga paninda at rehistro sa buwis. May nagsumbong sa amin gamit ang totoong pangalan, na ang tindahan ninyo ay nagbebenta ng mga smuggled na gamit, at malubhang nanggugulo sa takbo ng ekonomiya sa merkado. Ako ang may-ari, Ginoong Hep. Pwede nyo namang suriin ang mga dokumento namin. Pero ang paratangan agad kami ng smuggling at iligal na kalakalan. Parang sumusobra naman yata kayo. Sumusobra ba itong mga damit na ito? At itong mga digital na orasan? Ay pawang mga smuggled na galing sa timog. Sa bayan nating ito, bukod sa Jinhai Trading na may espesyal na permiso mula sa syudad, na magpasok ng mga ganitong klase ng paninda. Kayong mga maliliit na negosyante, paano kayo nakakuha ng ganito karaming paninda na hindi nangangailangan ng mga kupon? Kung hindi ito smuggling, ano ito? Ipasara ang lahat ng ito. Kumpiskahin ang mga gamit at lagyan ng selyo. Hulihin ang mga may-ari ng tindahan na to na sangkot sa iligal na bentahan. Dalhin sila sa presinto. Imbestigahan silang mabuti. Ang lakas ng loob ninyong magbenta. Malayang kalakalan ito. Galing sa timog ang mga paninda ko. Mayroon akong opisyal na resibo ng kargamento sa tren. At mga resibo mula sa mismong pabrika. Malinaw ang talaan ng bawat piraso ng damit. Hindi nyo man lang tiningnan ang mga dokumento ko. At kukumpiskahin nyo agad ito. Magpapasara ng tindahan, manghuli at magpaparusa agad. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang kapangyarihan? Ang kawanihan ng industriya at kalakalan ng lungsod ang nagbigay sa akin ito. Sino ka ba sa akala mo, para pangaralan ako tungkol sa batas? Kahit sino pa ang dumating ngayon, siguradong ipapasara ko pa rin ang tindahan mo. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na magpasara nito. Ano ang ginagawa ninyo rito? Vice Gobernador yan. Bakit? Bakit po kayo mismo ang naparito?
Ginoong Shenzhou, ngayong araw pala ang pagbubukas ng malaking tindahan mo. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Kalihim Lee, malalampasan ko pa ang pagkakataong bigyan ka ng bulaklak para sa iyong pagbubukas. Ano, ang isang vice-gobernador ay napakagalang sa isang maliit na nagtitinda ng damit. Ano ba talaga ang makapangyarihang koneksyon nitong si Shenzhou? Vice-gobernador yan. Ang tindahang ito ay pinaghihinalaang nagbebenta ng mga smuggled na gamit at iligal na kalakal. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Kalokohan, iligal na kalakal. Si Ginoong Shenzhou ang nagpasok ng $100,000 na dayuhang pamumuhunan sa ating lalawigan. Ang ating pinakamalaking bayani. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo ito ng mabuti. Ito ang opisyal na dokumentong inilabas ng pamahalaan kahapon lang, na nag-aalis sa lahat ng restriksyon sa Xingshan Department Store. Kayong mga bobong akala nyo kung sino kayo dahil lang sa hawak nyong maliit na otoridad. Bakit hindi nyo imbestigahan ang mga tiwaling kumpanya? Sa halip na magmalaki kayo rito sa modelong tindahan na ito. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Umalis kayo. Ibalik mo agad ang mga tao mo at magsulat kayo ng paliwanag. Bukas ng umaga, ako mismo ang magpapaimbestiga sa Komite ng Disiplina tungkol sa kung sino ang utak sa likod ng malisyosong pagpapatupad ng batas na ito. Maging ang alkalde ay pumunta mismo para sumuporta. Ang Xingshan Department Store na ito ay siguradong espesyal na aprobadong modelong tindahan. Hindi na kailangang sabihin pa yan. Ang mga paninda rito ay siguradong tunay. Sino ang mga ngahas na magsara ng tindahang pinoprotektahan ng alkalde? Kaya maaari kayong bumili ng walang alalahanin. Alkalde. Salamat sa pagpunta mo para tulungan kami. Shenzhou, nagpunta ako rito ngayon para sayo. Bukod sa pagsuporta sayo, ay mayroong isang bagay na may kinalaman sa ekonomiya ng buong bayan. Isang napakaapurahang malaking usapin. Ang $100,000 na pamumuhunan ni Boss Hu, dahil sa problema sa polisiya, ay na-freeze sa account ng customs sa kabisera. Kung sa loob ng 3 araw, ay hindi natin makuha ang pinakamataas na antas ng lisensya para sa pag-export ng mga espesyal na materyales sa buong probinsya, at ang sertipiko ng kwalifikasyon. Ang malaking halaga ay ibabalik sa pinanggalingan nito, at ang ating proyekto sa pamumuhunan ay tuluyan ng mabibigo. At sa buong kabisera, ang maihawak ng ganitong pinakamataas na kwalifikasyon ay iisang pamilya lamang, ang pinakamayamang pamilyang Song sa kabisera. Shenzhou, alam kong napakalawak ng iyong kakayahan. Maaari mo ba akong samahan sa kabisera para tulungan akong mabuksan ang pinto ng pamilyang Song? Kapag nagtagumpay tayo rito, mula ngayon dito sa lupain ng Changzi Mountain, sisiguraduhin kong wala nang hahadlang sa iyo. Ang pamilyang Song, bagaman mayroon na akong napakakikitang department store ngayon, pero sa harap ng tunay na malalaking kapitalista at mayayamang pamilya, ako ay isa pa ring maliit na langgam. Kung gusto kong sa pinakamabilis na panahon, ay maitatag ang sarili kong imperyo sa negosyo, para tuluyang mapatumba ang mga lokal na hari-hari na tulad ni Kiandahay. Kailangan nating gamitin ang sarili nilang puwersa laban sa kanila, para makaangat sa ating katayuan sa buhay. Sige po, alkalde yan. Sasamahan ko po kayo. Pakiusap, pakisabi naman sa loob. Sabihin mong mula sa bayan ng Changbaishan, si Yan Zhenghua ay may napaka-importanteng opisyal na sadya, na gustong makipagkita kay Don Song. O, hindi ba si Vice Alkalde yan ito? Pasensya na talaga ha, may kinakausap na mga dayuhang panauhin ang tatay ko ngayon. Talagang wala siyang oras para sa inyo. Alkalde yan, isipin mo, isa ka namang kagalang-galang na opisyal sa inyo. Pero bakit may kasama kang pulubing gala kung lumabas? May pagkamaselan ang pamilya Song dito sa mansyon namin. Hindi kung sino-sinong aso't pusa lang ang pwedeng pumasok dito. May pagkakamali kayo, Ginoong Song. Siya si Shenzhou. Siya ang taong nakatulong ng malaki para magdala ng pamumuhunan sa bayan namin. Gusto sana naming gamitin ang kakayahan ng pamilya Song para ma-unfreeze ang $100,000 na dayuhang pondo. Handang ibigay ng bayan ang 30% ng tubo bilang pasasalamat. $100,000, 30% ng tubo. Ha 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 ha. Alkalde yan, masyado ka na yata nagtagal sa maliit na bayan nyo. Kaya lumiit na rin ang pananaw mo sa mundo. Sa tingin mo ba mag-aaksaya ako ng oras para sa barya-baryang $30,000? Ang Song Group namin ay may napakalaking pusta na babagsak ang presyo ng bakal sa Japan. Bukas pagkabukas ng merkado. Kikita kami ng mahigit $1,000,000 sa loob lang ng isang araw. Gamitin mo na lang ang kakarampot na perang iyan para sa mga mahihirap sa inyo. Palayasin na sila sa susunod kapag may mga mahihirap na kamag-anak mula sa probinsya. Huwag niyo nang ipapaalam sa amin kahit sino pa sila. Ginoong Song, nagmamakaawa ako sa inyo. Ako na si Yan Zhenghua ang nakikiusap. Ang perang ito ay para sa ikabubuti ng daan-daang libong mamamayan sa buong bayan namin. Alkalde yan, huwag niyo na siyang pakiusapan. Ginoong Song, baka ikapahamak mo ang labis mong kayabangan. Ang sabi mo kanina, ang pamilya Song nyo
ay may napakalaking pusta laban sa 100,000 tonelada ng bakal sa Japan. Nga, bakit may magagawa ka ba? Isang hamak na probinsyanong hindi man lang makabili ng pagkain. Marunong din pala sa international features. Hindi ko alam ang tungkol sa features. Pero alam ko kung paano mag-asikaso ng bangkay ng 3 tao. Bumalik na kayo at maghanda ng mamahaling kabaong para sa inyong sarili. Bukas ng 10:00 ng umaga. Hindi lang sa hindi babagsak ang presyo ng international steel market. Bagkus dahil sa isang opisyal na dokumento ng pagtaas ng interes mula sa Ministry of Finance ng Japan. Bigla itong tataas ng 30% sa buong merkado. Sila ang pinakamayamang pamilya sa buong probinsya. Puta, nababaliw na ba siya? Putangina mo, naghahanap ka ng kamatayan. Bugbugin niyo hanggang mamatay ang hampas lupang iyan. Masusunod po. Sandali, huminto kayong lahat. Lolo, bakit po kayo lumabas? Malakas ang hangin sa labas. May isang walang kwentang hampas lupa rito na sinusumpa tayo. Ipapaasikaso ko na po na palayasin siya agad. 1 minuto lang ang nakalipas. Nakatanggap ako ng isang kumpidensyal na tawag mula sa Japan. Lihim na silang nag-draft ng isang dokumento tungkol sa pagbawas ng produksyon ng bakal at malaking pagtaas ng interes. Ang kabataang ito, maging ang eksaktong oras ng paglabas ng dokumento, ay tumpak niyang nalaman hanggang sa huling oras. Bukas, ang pamilya Song ay wala man lang pagkakataon na isalba ang mga natitirang pera para mabawasan ang lugi. Tuluyan nang mawawasak ang pamilya Song. Iho, pakiusap, huwag ka munang umalis. Dahil sa mga sinabi mo ay natauhan ako. Iniligtas mo ang buhay ng buong pamilya Song. Labis ang pasasalamat ko, si Song Qingshan ang matandang ito. Pasensya na sa kawalang galang ng apo ko kanina. Binastos ka niya nang hindi man lang alam kung sino ka talaga. Pakiusap, iho, bigyan mo kami ng karangalan na patuluyin ka sa loob ng aming tahanan. Basta't handa mo kaming tulungan at gabayan. Hindi lang ang lisensya para sa export. Kahit ang kalahati ng yaman ng pamilya Song ay ibibigay ko. Buong puso ko itong ibibigay sa iyo. Lolo, nalilito na po ba kayo sa katandaan? Ang batang iyan ay galing lang sa isang liblib at mahirap na lugar sa bundok ng Chiangbai. Isang hampas lupang magsasaka lang siya. Halata namang nagpapanggap lang siya at niloloko kayo. Bakit naman po kayo? Manahimik ka, kapag nabastos mo pa si Ginoong Shen kahit 1 beses pa. Palalayasin kita agad dito sa pamilya Song. Ibubura ko ang pangalan mo sa pamilya. Dahil nga sa matinding pagkatalo sa pangangalakal ng futures. Naubos ng tuluyan ang lahat ng ating pondo. Paglipas ng ilang buwan inatake sa puso si Song Qingshan dahil sa sobrang sama ng loob. Na-stroke siya at tuluyang namatay. Habang si Song Qianming naman ay inakusahan ng krimen sa pananalapi. At nakulong. Ang pamilya Song na dating napakatanyag at makapangyarihan sa lalawigan, ay tuluyang naglaho sa loob lang ng 6 na buwan. Kalahati ng kayamanan ng pamilya. Don Song, masyadong mataas ang tingin mo sa pamilya Song. Kung hindi ako makikialam, bukas pagkatapos ng 10:00 ng umaga, ang tanging maiiwan sa pamilya Song, ay ang napakalaking utang at mga babayarang buwis. Ano naman ang mapapala ko sa magulong sitwasyon ninyo? Opo, tama po kayo, Ginoong Shen. Masyado na po akong matanda kaya hindi ko na nakikita ang katotohanan. Napakalakas ng snow sa labas. Ginoong Shen, alkalde yan, pumasok muna kayo sa loob para makapag-usap tayo. Bigyan niyo po ang matandang ito ng pagkakataong makabawi sa aking pagkakamali. Dahil nakikita ni Ginoong Shen ang hinaharap, tiyak na mayroon kayong paraan para iligtas kami. Ipinapakiusap ko po na kaawaan ninyo kami. At ituro sa amin ang daan para makaligtas. Ang pagbawi ng pondo at pagsasara ng posisyon sa merkado ang pinakataang desisyon. Hindi ko lang kayang isalba ang puhunan ng pamilya Song. Kaya ko ring tulungan ang pamilya Song sa gitna ng unos na ito. Nakumita ng limpak-limpak na salapi. Paano mangyayari iyon? Sigurado nang tataas ng husto ang presyo bukas. Kaso tumaya tayo na bababa ang presyo. Paano naman tayo kikita niyan? Mga tanga kapag natatakot ang iba. Dapat tayong maging sakim dahil alam naman natin bukas na mag-aanunsyo ang Ministeryo ng Pananalapi ng hapon ng pagtaas ng interes at pagbawas sa produksyon, na magiging dahilan ng biglaang pagtaas ng presyo ng bakal. Kaya bakit pa natin kailangang isara ang posisyon natin? Don Song, kung nagtitiwala ka sa akin, ngayong gabi, gamitin mo agad ang lahat ng pwedeng isang lang ari-arian ng pamilya Song. Kahit kumuha pa ng pautang na may mataas na interes. Mag-ipon ng 50 milyong cash. 10 minuto bago magbukas ang merkado bukas. Bukod sa hindi natin pag-close ng posisyon, gamitin mo ang pinakamataas na leverage para all-in natin pabaliktad sa long position. Ginoong Shen, napakabaliw nito. Ang peligro at kita ay laging magkasabay. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ang pamilya Song mula sa bingit ng pagkatalo. Gagawin mo ba o hihintayin mo na lang mamatay? Ikaw ang mamili. Ako, si Song Qingshan, ay tataya sa huling pagkakataon para sa ating bukas. Kuhanin mo agad ang mga titulo ng 3 nating lupain sa kabisera. Ilabas mo rin ang lahat ng patunay ng pagmamay-ari sa 2 pabrika. Kahit mangutang tayo sa loan shark ngayong gabi, kailangan nating makalikom ng 50 milyong cash.
Tumaas na. Talagang tumaas nga. Hahaha, isang himala. Isang tunay na milagro ito. Ginoong Shen, kayo ang tagapagligtas ng aming pamilya Song. Sa loob lang ng kalahating oras, hindi lang nabawi ng pamilya Song ang lahat ng lugi. Nakakuha pa kami ng netong kita na 12 milyong dolyar. Ginoong Shen, ito ang gantimpala na nararapat para sa inyo. Ang lisensya para sa export quota ng mga espesyal na kagamitan na hinihingi ninyo ay mabilis na naproseso at natapos na. Naipadala na ito sa adwana. Ito ang pinakamalaking tagumpay sa aking karera sa politika. Ang pinakakahanga-hangang nagawa ko sa serbisyo. Ang lahat ng ito ay dahil kay Shen Zhao. Ang 100,000 dolyar na iyon, ngayong hapon, ay may papasok na ng maayos sa account ng kabangyaman ng Changbaishan County. Ginoong Song, tatanggapin ko ang lisensya at ang perang ito. Pero gusto ko pang makipag-usap sa pamilya Song para sa isang mas malaking negosyo. Ginoong Shen, sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan ninyo. Basta kaya ng pamilya Song. Gagawin namin ang lahat kahit gaano pa kahirap. Gusto kong gamitin ang mga koneksyon ng pamilya Song para buksan ang Xingshan Department Store sa buong probinsya sa loob ng isang buwan. Gusto kong tuluyang i-boycott ang Jinhai Commerce para tuluyang malugi at mawala ng lahat si Qian Jinhai sa loob ng isang linggo. Luluhod ka rin at magmamakaawa sa akin. Kuya, 3 araw na sa syudad yung probinsya ng Shen na yun. Wala man lang siyang paramdam. Mukhang tinangay na niya yung pera at tumakas na. Gusto mo bang magsama ako ng mga tauhan ko? Para wasakin yung bulok niyang tindahan mamayang gabi. Ang bobo mo naman, wala ka bang utak? Yung tuso na tulad ni Yan Zhenghua. Bakit naman niya poprotektahan ng walang sapat na dahilan? Ang isang hamak na tambay lang galing sa probinsya. Ang lakas ng loob ng Shen na yan nabanggain ako ng harap-harapan. Ibig sabihin lang yan may hawak ang tarantadong Shen na yun. Naalas na siguradong makakatulong kay Yan Zhenghua para umasenso at yumaman. Pero kahit may backer pa siyang Yan Zhenghua, wala akong paki. Dito sa teritoryo ng bundok Changzi, mula sa mga kooperatiba at mga department store, pati na ang mga wholesaler sa mga karatigbayan. Lahat sila sa Jinhai Trading Co kumuhuha ng paninda. Kahit gaano pa kalakas ang benta ng Xingshan Department Store na yan. Isang maliit na negosyo lang naman silang lumalaban ng mag-isa. Sabihan mo ang lahat ng mga distributor natin na magbawas ng 30% sa presyo simula ngayon para sa malaking sale. Gagamitan ko siya ng price war para unti-unti siyang malugi. At kapag naubusan na siya ng pondo, kahit si Yan Zhenghua hindi na siya mapoprotektahan. Boss, may malaking problema. Yung mga 3 malalaking bodega natin sa lungsod ay ipinasara na. Ano? Sinong gumawa niyan, sila ba sa Business Bureau? Kaabot ko lang naman ang suhol sa direktor nila. Hindi po sila sa Business Bureau. Galing po mismo sa opisina ng probinsya ang kautusan. Hindi lang po ang mga bodega natin ang ipinasara. Yung mga kasosyo nating supplier mula sa Timog, bigla silang sabay-sabay na tumawag kanina lang para kanselahin ang ating kasunduan. At pinapabayaran na rin po agad ang lahat ng natitirang utang natin. At may isa pa po, yung pera natin sa bangko, na 2 milyong pisong pondo natin. Bigla pong ipina-freeze ng korte ng probinsya kanina lang. Ang dahilan daw po ay dahil sa matinding tax evasion at panloloko sa negosyo. Paanong nangyari yun? Paano namang sabay-sabay silang nagkaproblema? Sino ba talaga ang nasa likod nito? Sinong may ganoon kalaking kapangyarihan? Para mapilitan si Direktor Shen na maglabas mismo ng utos. At para mapagsabuatan ng mga supplier sa Timog ang pagbebenta ng peke. Kuya, tingnan mo ang labas, bilis. Shenzhou, sa wakas nakabalik ka na rin. Ano bang nangyayari rito? Huwag kang matakot, mahal ko. Mga kaibigan ko silang lahat. Kilos, kalagkarin niyo pababa ang asong gala na nagtatago sa taas. Masusunod po. Si Qian Jinhai iyon Malaking tao kaya yan dito sa lungsod. Pero ngayon parang asong gala na lang siya, na basta na lang itinapon sa kalsada. Ginoong Shen. Senior Shen, nabulag po ako. Napakagago ko talaga at nadala ng kasakiman. Para kalabanin kayo, maawa po kayo sa akin. Parang awa niyo na bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Dahil sa mga pagpapasara at kanseladong mga order na iyon, mamasasira na talaga ang buhay ko at mawawala ng lahat. Sa nakaraan kong buhay ang Qian Jinhai na ito, ay nagpahirap sa napakaraming tapat na negosyante. At itinulak sila sa kapahamakan. Ang basurang tulad niya ay hindi karapat-dapat kaawaan. May kaligtasan pa sa parusa ng langit. Pero kung ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong kapahamakan, wala ka ng kaligtasan.
Ilayo sila rito at ibigay kay Vice Gobernador yan. Para magsilbi sa pagkakataong ito. Bilang unang malaking isda sa paglilinis ng takbo ng negosyo sa buong bayan. Nagagamiting halimbawa para sa lahat. Huwag Senyor Shen, nagmamakaawa ako sa inyo. Nakita mo ba iyon, mahal ko? Simula sa araw na ito, hindi lang dito sa bayan ng Changzishan, kundi sa buong sistema ng kalakalan sa buong probinsya. Tatatak na ang pangalan ng Xingshen natin. Opisyal nang magsisimula ang ating imperyo sa negosyo. Ginamit ni Shen Zhao ang pamilya Song, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Shen City. Pati ang malawak nilang logistics network sa buong probinsya at ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno at negosyo. Ang Xingshen Trendy Department Store ay mabilis na lumago at parang sumabog sa dami ng sanggay. Ang pangalang Xingshen ay naging isang napakasikat at pinagkakatiwalaang brand. Kahit saang lungsod o bayan pa sila magbukas. Siguradong dinaragsa at pinagkakaguluhan talaga ng mga tao sa araw ng pagbubukas. Kaya kinakailangan pa nilang humingi ng tulong sa mga lokal na otoridad para lang mapanatili ang kaayusan. Hehe kuya, habulin mo nga ako. Hehe. Kayong dalawang makukulit, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Baka kayo pawisan at sipunin. Nandito na si Papa, hehehe. Ruokyu, salamat sa pagod mo ngayon. Maayos ba ang pag-audit ng mga libro sa branch natin sa probinsya ngayon? Napakaayos, tumaas ng 10% ang kita natin. Maging ang mismong bank manager ay personal na pumunta para mag-usisa. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako. Ang kulit mo talaga. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Mahal ko, halos tapos na ang pag-ayos natin sa plano para sa retail ng department store. Pero mayroon tayong isang malaking kahinaan na maaari nating ikabagsak. Kahinaan, hindi ba napakalaki naman ang kinikita natin ngayon? Nasa mga kamay na natin ang pinakamalaking bentahan sa buong probinsya. Kung tutuusin sa negosyo ng retail, taga-benta at taga-hatid lang naman tayo. Ang ating kapalaran ay laging hawak ng mga supplier natin. Kapag nagsabuatan ang mga pabrika sa timog na magtaas ng singil, o kaya naman ay may mainggit sa malaking kita natin, at biglang ipatigil ang pagpapadala ng mga paninda sa atin. Tiyak na babagsak at mawawala ng saysay ang Xingshen Department Store. Ang tanging negosyong makakatagal sa anumang pagsubok sa loob ng 100 taon ay ang sarili nating produksyon. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating pabrika at sarili nating brand. Gusto kong kontrolin natin mula sa mismong tindahan hanggang sa pinagmumula ng produksyon ang buong daloy ng ating negosyo. Mayroon ka na bang naiisip na target ngayon? Ang pabrika ng pagkain na Hongxing. Hindi ba iyan ang dating pinakamalaking pabrika ng gobyerno sa buong probinsya? Balita ko ay may mahigit 1,000 manggagawa doon. At may lawak na ilang daang ektarya ang lupain nila. Tama, naging napakaunlad nga niyan noon. Pero dahil sa matinding kompetisyon sa merkado ngayon, bulok at walang pagbabago ang sistema. Luma na ang mga produkto. At ngayon, kahit sahod ng mga manggagawa ay hindi na nila mabayaran. Lubog na lubog sa utang. Kaya naghahanda na ang probinsya na ay subasta ito para sa pribatisasyon dahil sa pagkalugi. Huling bahagi ng dekada 80 at simula ng dekada 90. Ang pinakatinatangkilik na pagkain at inumin ng bansa ay nasa pinakamasiglang gintong panahon nito. Kapag nakuha ko lang ang pabrikang ito at naglagay ng modernong linya ng produksyon, sa loob lang ng wala pang 6 na buwan, kaya ko nang gumawa ng isang dambuhalang kumpanya ng pagkain sa buong bansa. Bukas ng umaga, alas 10, magpupulong ang komite ng mga ari-arian ng gobyerno sa silid pulungan ng pabrika ng Red Star para sa isang pribadong subasta o bidding. Tingnan lang natin kung sinong may lakas ng loob na umagaw sa napakagandang pagkakataong ito. Manager Wang, ang alok naming mga dayuhang namumuhunan mula sa datong ay napakaganda na para sa inyo. 1,000,000 piso para bilhin ang lahat ng lupa ng inyong pabrika ng Red Star, kasama ang mga gusali at kagamitan nito. At tungkol naman sa mga matatanggal na manggagawa, wala kaming anumang pananagutan sa kanila. Kapag natuloy ang kasunduang ito, ang 300,000 pisong pabuya na ito ay agad naming ipapasok sa iyong account sa ibang bansa. Walang problema, walang problema. Huwag kayong mag-alala, Jimsy. Lee, ang subastang ito ay formalidad lamang. Formalidad lang. Manager Wang, nagnanakaw ka sa sarili mong pinangangalagaan. At pinupuno ang sarili mong bulsa. Ilang taon ka kayang mabubulok sa kulungan? Sino ka ba sa akala mo? Sino ang nagpapapasok sa iyo rito? Nasaan ang mga gwardiya? Kalagkarin niyo siya palabas. Wang Defa, bulag na ba ang mga mata mo? Siya ang may-ari ng pinakamalaking chain ng mga tindahan sa buong probinsya. Ang chairman ng Xingshen Department Store. Si Emily Shenzhou. Ano naman ngayon kung Xingshen Department Store siya? Kaya nang datong nabilhin ito ng buo at cash. Ikaw na isang maliit na tindero lang naman. May sapat ka bang pera para saluhin ang ganitong kalaking problema? Kayong mga tao na parang mga daga lang na.
Mga walang kwentang salot na sumisipsip sa dugo ng bansa. Ang kakapal ng mukha ninyong makipag-usap sa akin tungkol sa kapital. Heto ang 5 milyong piso. Hindi ko lang bibilhin ang buong pabrika. Babayaran ko pa ang lahat ng kulang na sahod ng mga manggagawa. At maglalagay ako ng pinakamodernong kagamitan sa produksyon. Akala nyo ba makukuha nyo ang target ko sa halagang 1 milyong piso lang? Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang lakas ng loob? Boss Shen, malaking pagkakamali lang ito. Leslie. Pagkakamali. Wang Defa, hawak na ng mga otoridad ang ebidensya ng pagbulsa mo sa pondo ng kumpanya. At ang patagong pagbebenta mo ng mga kagamitan sa pabrika. Sa natitirang bahagi ng buhay mo, doon ka sa loob ng rehas. Magpaliwanag ka sa mga pader tungkol sa sinasabi mong pagkakamali. Hindi wala akong kasalanan. Kailangan naming kumain. Gusto naming mabuhay. Ibalik nyo ang perang pinaghirapan namin. Hindi natin hahayaang sirain ng mga gahamang negosyante ang pabrika ng Hongsing. Ako si Shen Zhao. At ako na ang bagong may-ari ng pabrikang ito simula ngayon. Alam ko kung ano ang kinatatakutan ninyo. Natatakot kayo na baka magtanggal ako ng mga manggagawa. Na baka mawalan kayo ng ikabubuhay. Pero ako, si Shen Zhao, na nakatayo rito ngayon. Sa harap ng libo-libong manggagawa rito ngayon. Ay magtatakda sa inyo ng 3 patakaran. Una, ang 6 na buwang sweldo na hindi nabayaran sa inyo. Ngayong araw, ngayon din kasama ang interes. Ay ibibigay ko sa inyo ng buo ng walang bawas kahit 1 singko. Pangalawa, walang sinumang masipag at tapat na manggagawa ang tatanggalin sa pabrikang ito. Hanggat gusto ninyong magtrabaho kasama ko. Simula sa susunod na buwan, ang basic na sweldo ng bawat isa sa inyo ay dodoblehin ko mula sa kasalukuyan ninyong tinatanggap. Pangatlo, tuwing may okasyon, ang mga bigas, harina, mantika at karne ng baboy. Ako na si Shen Zhao ang bahala sa lahat ng iyan, manager. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Hindi niyo po talaga kami tatanggalin at babayaran pa kami. Akong si Shen Zhao ay tapat sa aking salita. Heto ang 6 na buwang sweldo na kulang sa inyo. Kunin mo ito at ibili mo ng karne ang apo mo. Mabuhay si Director Shen. Director Shen, simula ngayon. Sa inyo na ang mga buhay namin. Kung ano ang iutos nyo ay gagawin namin. Walang alinlangan. Boss Shen, ano po ang susunod nating gagawin? Iyon pa rin bang dating tanyag na ice candy ng Hongsing? Itapon niya na ang lahat ng lumang bagay na iyan. Sa huling bahagi ng dekada 80, kasabay ng pagpapatupad ng patakarang iisang anak lang, itinuturing ng bawat pamilya ang kanilang anak na parang munting prinsipe at prinsesa. Tinitiis ng mga magulang na huwag kumain o bumili ng damit para sa sarili nila. Pero basta't may kinalaman sa sustansya at talino. Pati na rin pampatangkad na inumin para sa mga bata. Tiyak nagagasto sila ng malaki ng walang pag-aalinlangan. Gamitin ang pinakamataas na kalidad ng gatas at ihalo sa formula ng purong katas ng prutas. Dapat ay medyo may kaunting asim at tamis ang lasa. Huwag gumamit ng boteng salamin para sa lalagyan. Magpagawa kayo ng katulad ng sa hinaharap, yung maliliit at cute na plastic na bote na magkakadikit. Noong taong 1989 ang kilalang calcium milk ay hindi pa talaga naimbento. Gusto kong dalhin ang mula sa darating na dekada 90. Ang natatanging produkto na nanguna sa merkado ng inumin sa China. Nang mas maaga sa panahong ito, umugong ang mga makina sa buong pabrika ng Hongsing. Gumagana ito ng 24 na oras na may 3 salit-salit na grupo ng mga manggagawa. Sa ilalim ng mismong pamamahala ni Shen Zhao. Ang unang batch na may masarap na timpla ng asim at tamis. At may bago at cute na lalagyan na tinawag na Little Prodigy the Calcium Milk. Ay opisyal nang natapos gawin. Kasabay nito, naglabas si Shen Zhao ng napakalaking halaga na 500,000 yuan para sa patalastas. Binili niya ang lahat ng puwang sa patalastas sa pinakasikat na oras sa telebisyon ng buong probinsya. Isang buot ng Little Prodigy araw-araw. Matalino, malusog at matangkad. Gawa ng mapagkakatiwalaang Xinchen Enterprises. Nang maipalabas ang napakalakas na patalastas na ito, agad na naging usap-usapan ito sa buong probinsya. Pabili nga ng 1 kahon ng Little Prodigy. Gustong-gusto talaga itong inumin ng anak kong lalaki. Huwag kayong mag-unahan, kukuha rin ako ng 500. Napakasustansya nito at talagang nakakatulong sa paglaki ng katawan ng bata. Sa loob lang ng 1 araw, ang unang salang na 500,000 bote ng inventaryo ay mabilis na naubos ng mga nagkakagulong mamimili. At sa labas naman ng gate ng planta ng Red Star, ay may naganap na isang nakamamanghang tanawin. Ang mga distributor mula sa iba't ibang panig ng bansa ay dinala ang mga sako-sakong cash para harangan ang pinto. Napakahusay ni Boss Shen. Talagang ibang klase siya. Lumampas sa 5 milyong piso ang benta sa unang linggo pa lang. At ang tubo ay umabot sa nakakagulat na 60%. Ang bilis maglimbag ng pera ng pabrika natin ngayon ay mas mabilis pa kaysa sa bangko.
Sa wakas, ang Xingshan Industrial ay mayroon ng sariling gawa, na isang malaking pinagkakakitaan na kayang maghari sa panahong ito. Isang hamak na probinsyano lang na galing sa kabundukan ng Qiangbei. Sa loob lang ng kalahating taon ay hindi lang niya nakuha ang kontrol sa bentahan sa Hilaga. Ngayon ay nangangahas pa siyang agawin ang merkado ng inumin ng pamilya Chu natin. Ipaabot mo ang utos ko. Ipatigil ninyo ang lahat ng biyahe ng kargamento ng Xingshan Industrial sa labas ng probinsya. At iutos sa lahat ng nagsusupply ng gatas at asukal sa buong bansa, na agad putulin ang supply ng mga hilaw na materyales sa planta ng Red Star. Gusto kong matuto ang mayabang na palakan na iyan na walang alam sa mundo. Kung sino talaga rito sa ating lugar, ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihan at pera. Boss Shen, may malaking problema po. Sabay-sabay na sinira ng lahat ng supplier ang ating kontrata. Hinarang din pati ang ating mga kargamento. 3 araw na lang ang kaya nating itagal. Paanong nangyari ang ganito? Sino ang may ganyan kalaking kapangyarihan? Para makontrol ang supply chain sa buong bansa. Ang kayang magpakilos ng mga resources sa buong bansa sa loob lang ng isang gabi. Bukod sa mga mayayaman sa kabisera, sino pa ba ang may kaya niyan? Haha! Boss Shen, hayaan mong magpakilala ako. Para sa panganay na tagapagmana ng pamilya Chu sa kabisera. Ako ang punong kalihim ni Chu Tiangco. Pwede mo akong tawaging William. Mahirap sigurong mawala ng supply sa buong bansa, hindi ba? Sa mata ng pamilya Chu, ang tinatawag mong Xingshan Industrial ay parang isang maliit na insekto lang na madaling tirisin. Ibigay mo ang lahat ng sikretong formula ng Xiao Shentong. At isuko ng walang bayad ang 80% ng kontrol sa planta ng Red Star. Kapag pinirmahan mo iyan, para ka nalang aso ng pamilya Chu. Pag hindi ka pumirma, magpapalimos ang buong pamilya mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Bumalik ka at sabihin mo kay Chu Tiangco, kung gusto niyang maging amo ko, hindi pa siya karapat-dapat. Sabihin mong ihanda na niya ang liig niya at maghintay sa kabisera. Kung paano niya ako hinarangan, ganoon din ang isusukli ko sa kanya. Layas! Shen Zhao, sinaktan mo siya. Tiyak nareresbakan tayo ng pamilya Chu hanggang sa mamatay tayo. Paano na ang problema natin sa mga hilaw na materyales? Huwag kang mag-alala, mahal. Akala ni Chu Tiangco dahil hinarangan niya ang lokal na supply chain, ay mapapatay na niya ako. Napaka-inosente niya. Noong taong 1989, ang Unyong Sobyet ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding kakulangan sa magagaan na industriya. Hinarangan ni Chu Tiangco ang mga lokal na daan. Kaya naman sa ibang bansa ako kukuha ng pinakamagagandang supply. Ang puhunan doon ay hindi man lang aabot sa kalahati ng presyo rito. Tianming, gamitin mo agad ang lahat ng alokasyon ng bago ng tren ng pamilya Song. Kunin mo ang lahat ng nasa bodega ng Xingshan Department Store. Ang lahat ng hindi mabili na mga damit, sapatos at medyas. Pati na rin ang mga delata ay isakay ninyong lahat sa tren. At ihatid ninyo ito sa daungan ng Suifenhe. Boss Shen, ano po ang balak ninyong gawin? Bakit po natin dadalhin ang mga magagaan na kalakal na iyan sa hangganan? Pampalit sa buhay. Senyorito, tapos na ang 3 araw na palugit. Ang imbakan ng hilaw na materyales sa pabrika ng Hongxing. Tiyak na talagang simot na ngayon. Isang biglang yaman lang naman siya. At talagang akala niya ay kaya niyang baguhin ang kanyang tadhana. Sabihan mo ang mga tagapamahagi sa ibaba. Kunin niyo agad ang buong sakop ng merkado ni Shen Zhao sa Hilaga. Gusto kong malugi at magsara ang Xingshan Enterprises ngayong araw na ito. Senyorito, may masamang balita. Hindi lang sa hindi huminto ang produksyon ng Xingshan Enterprises, kundi mas lalo pa silang naglabas ng produkto na 10 beses na mas mabilis kaysa rito. At ipinamahagi na nila ito sa buong merkado ng bansa. Hindi maaari iyan. Pinatigil ko na ang lahat ng mga tagapagtusto sa buong bansa. Saan naman kaya siya kumuha ng gatas at asukal? Hulog ba yan ng langit? Galing sa Rusya. Patente yan ng mga Ruso mula sa Rusya. Isang baliw talaga si Shen Zhao. Ginamit niya talaga ang barter trade sa hangganan ng China at Rusya. Gamit lang ang mga lumang damit at sirang digital na relo para ipalit sa 30 bago ng di-kalidad na gatas na pulbos. At pinakamasarap na puting asukal. Lumang damit kapalit ng di-kalidad na gatas mula sa Rusya. 10% sa loob lang ng 3 araw. Pinaluhod tayo ng 1 dayo hanggang 10% na lang ang natira sa atin. Young Master, hindi niyo po kami masisisi rito. Masyadong di-kalidad ang mga sangkap sa pagkain na nakuha ni Shen Zhao. At kalahati lang ang naging puhunan niya. Nagkakagulo ang mga tao para lang mabili ang mga produkto niya. Layas, umalis kayong lahat sa harap ko. Young Master, hindi tayo pwedeng maupo lang dito at hayaang matalo. Kung hindi natin sila kaya sa malinis na negosyo, gagamitan natin sila ng dahas. Kakausapin ko na ngayon ang Black Tiger Gang. Susunugin natin ang bodega ni Shen Zhao mamayang gabi. Sige, gawin mo yan agad. Sabihin mo sa Black Tiger Gang. Bibigyan ko sila ng 1,000,000 piso kapag natapos ang trabaho. Gusto kong masira ang reputasyon ng Shen na yan ngayong gabi.
Sino kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Isang grupo ng mga daga na naghahanap ng kamatayan. Ikaw ang dayong yun. Shenzhou mga kasama. 30 tao lang ang kasama niya. Sugurin niyo paslangin niyo siya. May 1 milyong piso kayo kapag napatay niyo siya. Arf. Ang binti ko mga demonyo kayo. Mga demonyo sila tumakbo na kayo. Bumalik kayo at sabihin niyo kay Chu Tiangco. Mahilig pala siyang maglaro ng apoy. Kaya sisiguraduhin kong magiging abo ang buong pamilya Chu. Bukas ng alas 10 ng umaga, ako mismo ang pupunta sa kanya. Young Master, huwag kayong matakot. Dito sa ating bakuran, may 50 pinakamagagaling na bodyguard na nagbabantay. Shenzhou, subukan mo lang pumasok sa pamilya Chu. Ipapahuli kita sa pulis. Magsumbong ka. Hindi ako pumunta rito ngayon para makipag-away sa'yo. Pumunta ako rito para ihatid ka sa huling hantungan mo. Ang inyong Chu Group, na may malaking utang sa bangko na 80 milyong piso, ay binili ng buo ng aking pamilyang Shen. Ngayon, ako na si Shenzhou ang pinakamalaking nagpapautang sa inyong mga Chu. Ibalik niyo na ngayon din ang puhunan kasama ang interes. Kundi ay kukunin at ipapasubasta ko ang lahat ng ari-arian ninyo. Nababaliw ka na ba? 80 milyong piso yan. Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Master Shen, patawarin niyo po ako, nagkamali ako. Si Chu Tiangco ang nag-utos ng lahat ng ito. Pakiusap, kaawaan niyo na po ako at hayaan niyo na akong umalis. Lapastangan ka. Lumuhod ka. Ginoong Shen, tinatanggap na ng pamilyang Chu ang aming pagkatalo. Handa kong isuko ng walang pasubali ang lahat ng aming ari-arian. Hiling ko lang nabigyan niyo ng pagkakataong mabuhay ang pamilya ko. Ibigay niyo ang lahat ng ari-arian ninyo. Umalis kayo sa kabisera. Huwag na kayong babalik sa mundo ng negosyo habang buhay. Tahimik na ang kabisera. Ngayon, oras na para bumalik sa bundok Qiangbei. Para tuparin ang huling pangako ko sa aking asawa noon. Master Shen, malapit na po tayo sa hangganan ng distrito ng Qiangbei. Nasabihan na po ng pamahalaang panlalawigan ang mga opisyal dito. Ang mga opisyal ng pamahalaan ng Qiangbei ay naghihintay na ngayon sa labasan ng expressway. Nakahilera silang lahat para salubungin kayo. Noong nakalipas na 6 na buwan, dito mismo sa malalim na bangin na nababalot ng makapal na nyebe, para lang sa utang sa sugal na 60 piso, para hindi maibenta ang aking anak na babae. Nang huli ako ng palaka sa ilalim ng yelo gamit ang mga kamay ko lang. At ngayon, pagkalipas ng 6 na buwan, hawak ko na ang isang malaking negosyo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa isang tapak ko lang, ako na ang tinaguri ang hari ng komersyo na iginagalang ng buong bansa. Sabihin mo sa mga sasakyan na huwag nang huminto sa labasan ng expressway para makipag-usap. Dumiretso na agad kayo sa Hongqi Commercial Street. Gusto ko nang makita ang asawa ko. Higpitan niyo pa ang harang doon. Maging lubos na alerto kayong lahat. Hoy, nabalitaan mo ba? May darating na napaka-importanting tao mula sa lalawigan ngayon. Kahit si sekretaryo yan ay nakatayo sa tabi ng daan para maghintay. Sinabi mo pa, balita ko siya ang pinakamayamang tao sa buong bansa na may ari-ari ang nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Napakagarbo naman ng salubong na ito. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa paglalakbay ng isang emperador noong unang panahon. Inay, napakaingay sa labas. May maganda po bang palabas na mapapanood? Huwag kang malikot, yi. Sinasalubong lang ng munisipyo ang isang mataas na opisyal sa labas. Huwag na tayong makisali doon. Shenzhou, basta makabalik ka lang ng ligtas. Kahit pa maubos ang lahat ng pera natin. Handa akong sumama sa iyo pabalik sa probinsya para magtanim muli. Mahal ko, nakabalik na ako. Ito ay sa ilalim ng pangalan ng Chu Group mula sa kabisera. Isang kasunduan sa walang pasubaling paglilipat na sakop ang 30 probinsya at lungsod sa buong bansa, na nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Simula sa araw na ito, ikaw na ang pinakamayamang babae sa buong bansa. Hindi ko kailangan ng pera. Ang tanging gusto ko lang ay makabalik ka ng ligtas. Tatay, ako naman po. Noong muli akong isinilang noong nakaraang 6 na buwan, nangako ako sa aking sarili, na hindi ko nahahayaang makaramdam pa sila ng anumang hirap o pang-aapi. Ngayon ay nagawa ko na. Ruchu, 5 taon na ang nakalilipas dahil sa trahedya sa iyong pamilya. Pumunta ka sa probinsya para pakasalan ang isang tulad kong walang kwenta noon. Sa loob ng 5 taong iyon, hindi ka man lang nakasuot ng bagong damit, ni hindi ka nakakain ng sapat para mabusog, at wala man lang tayong kahit simpleng kasal. Akong si Shenzhou ay napakaraming utang na loob sa iyo sa buhay na ito. Pagkalipas ng 3 araw ay handa akong ihandog sa iyo ang kasal na nararapat sa iyo. Nais kong malaman ng buong bansa
Na ikaw ang babaeng handa kong protektahan kahit buhay ko pa ang kapalit. Ang singsing na ito, handa mo bang tanggapin ito? Handa akong tanggapin ito. Mang Xia, totoo ba talaga ang nakasulat dito sa pahayagan? Naging asawa pala si Xeruocho ng pinakamayamang tao sa buong bansa. Paano naman iyan magiging kasinungalingan? Kalat na nga ang mga litrato sa balita. Isang hamak ka lang natambay sa probinsya. Paano ka biglang naging pinakamayaman? Saan ka naman kumuha ng kapal ng mukha? Napunta lang ang napakalaking yaman na iyan kay Xeruocho. 80 milyong yuan yan ah. Kung ibinigay sana yan bilang dote para kay Roland natin. Napakaraming malalaking mansyon ang nabili natin sa Beijing. Mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Kahit magkaaway, magkadugo pa rin kami. Kung hindi ko siya ipinanganak at pinalaki, wala siyang swerteng mapangasawa ang pinakamayamang tao. Bukas na ang kasal nila. Pumunta na tayo agad sa bundok Tiangbay. Ako ang tunay niyang ama. Kailangang lumuhod at magsilbi ng tsaa sa akin ni Shen Zhao kapag nakita niya ako. Tama, napakayaman nga ng bayaw ko. Kahit katiting lang ng pera niya, mas malaki pa sa buong buhay natin. Pagdating ng oras na yan, pipilitin natin si Xeruocho na ibigay sa atin ang kalahati ng kanyang ari-arian. At kapag naglakas loob siyang hindi ibigay, ipapahiya natin siya sa harap ng media sa buong bansa. Isasampa natin ang kaso ng kawalang galang sa magulang laban sa kanya. Tingnan natin kung paano pa siya magiging asawa ng pinakamayamang tao. Ngayong araw ay ang ating tagapangulo ng Xingxenye na si Ginoong Shen Zhao at si Ginang Xeruocho, ang masayang araw ng kanilang marangyang kasal. Ngayon, tinatawagan natin ang ikinasal para magbigay galang sa kanilang mga magulang. Sandali lang. Kung wala ako, si Xejianguo na nakaupo sa upuan ng magulang. May lakas ng loob ba kayong magpakasal? Kayo, anong ginagawa niyo rito? Tingnan ninyo silang lahat. Ito ang asawa ng pinakamayamang tao sa buong bansa ngayon. Nakapag-asawa lang ng mayamang amo. Kinalimutan na ang kanyang mga tunay na magulang na nagpalaki sa kanya. Nagpapakain siya rito ng 3 araw at 3 gabi. Habang ang sarili niyang pamilya ay nagugutom at naghihirap sa probinsya. Napakahayop na walang utang na loob talaga. Shen Zhao, dahil pinakasalan mo ang ate ko. Ikaw na ngayon ang manugang ng pamilyang Xia. Sinasabi sa mga balita na ibinigay mo sa kanya ang 80 milyong yuan na ari-arian mo. Kaya ang pera ng ate ko ay pera na rin ng aming pamilya. Ngayong araw, kapag hindi mo ginawa ito sa harap ng media ng buong probinsya, ibigay niyo ang kalahati ng inyong mga ari-arian sa aming pamilyang Xia bilang dote. Huwag niyo nang asahang matutuloy pa ang kasal ninyo. Ay dedemanda namin kayo sa korte dahil sa kawalan ninyo ng paggalang sa magulang. Shen Zhao, huwag mong ibigay sa kanila, asawa ko. Huwag kang matakot, nandito ako. Kahit pa ang hari ng langit ang dumating ngayong araw, hindi kanila magagalaw kahit isang hibla ng iyong buhok. Dote at kalahati pa talaga ng aking mga ari-arian. Xia Jianguo, akala niyo ba dahil kaharap natin ang lahat ng media sa buong probinsya, ay hindi ko kayo kayang hiyain at ilantad, at kailangan ko na lang magbayad ng kusa para umiwas sa gulo? Bakit? Sa tingin mo ba ay kaya mo talagang saktan ang biyenan mo sa harap ng maraming tao? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi kami nakakita ng pera ngayong araw, aalis na kami. Sige, dahil pilit niyo namang inilalapit ang mga mukha ninyo para sampalin, ay pagbibigyan ko kayo. Tianming, dalhin mo rito ang gamit. Isapubliko mo para makita ng mabuti ng lahat ng media sa buong probinsya. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa media, pakiusap, buksan ninyong mabuti ang inyong mga mata at tignan ito ng malinaw. 5 taon na ang nakakaraan ang aking asawa. Para lang makalikom ng pera para sa pagpapagamot ng nagpapakilalang tunay na ama na ito, ay nagpakasal ng malayo rito sa liblib na lugar. Hindi lamang niya ipinadalang lahat pa uwi ang dote na nagkakahalaga ng daan-daang yuan, kundi kahit isang bagong damit ay hindi man lang niya binili para sa sarili niya. Noong kasagsagan ng Yebe 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng napakataas na lagnat si Ruochu na naging sanhi ng malubhang pulmonya. Maging ang pambili ng gamot sa lagnat ay wala ang aming pamilya. Habang nag-aagaw buhay, sumulat siya sa inyo para humingi ng tulong. Nagmamakaawa lamang na pahiramin niyo siya ng 10 yuan para isalba ang kanyang buhay. Ngunit hindi lang kayo nagdamot ng kahit isang kusing, kundi ibinalik niyo pa ang sulat ng hindi man lang binubuksan. At nagawa niyo pang ang isulat sa sobre na huwag na siyang babalik. Sa pamilyang Xia na ganyang uri ng mga salita. Pero tignan ninyo kung ano ang ginawa nila. Pagkatapos nilang makuha ang pera, ikinahiya nila ang asawa ko dahil nag-asawa siya ng taga-probinsya. At sinabing binigyan sila nito ng kahihiyan.
Kaya naman agad nilang isinulat ang kasunduang ito ng pagputol ng relasyon na may tatakpan ng kanilang mga daliri. Malinaw na nakasulat dito. Na mula noon, kanya-kanya na sila sa kanilang buhay at kamatayan. At wala nang umiiral na ugnayan sa pagitan ng ama at anak. Ang kakapal ng mukha, mga linta, kahit isang sentimo walang dapat ibigay sa kanila. Huwag mo nang gamiting palusot ang nakaraan. Kapag hindi niyo ako binigyan ng pera araw-araw akong upo sa harap ng Kapitolyo para magprotesta. Ay dedemanda ko kayo. Ay dedemanda ako si Shen Zhao ay hindi lang ang pinakamayaman sa buong probinsya. Kundi ako rin ang negosyanteng pinakamalaki ang binabayarang buwis sa buong probinsya. Sekretaryo yan. May nangungutong sa akin ng hayagan sa mismong kasal ko. Aaksyonan ba ito ng pamahalaan o hindi? Mga tauhan hulihin niyo agad ang 3 taong yan. Huwag kayong gumalaw. Bitawan niyo kami. Biyanan ako ng pinakamayamang tao rito. Sino ang may lakas ng loob na humuli sa akin? Ipahayag niyo ang utos ko. Pagbalik sa Shencheng simula ngayong araw. Blacklist ng Xingshen Industries ang buong pamilya ni Xia Jiangwu. Sino man ang maglakas loob na bigyan sila ng trabaho, ay makakabangga si Shen Zhou hanggang sa huli. Shen Zhao. Ako si Zhang bilang kinatawan ng Chamber of Commerce sa kagamitang pangkonstruksyon ay nagdedeklara na kailanman ay hindi kami makikipagtransaksyon sa pamilya Xia. Ako naman si Li. Bilang kinatawan ng Chamber of Commerce sa kasuotan ay tuluyan ding iba-blacklist ang pamilya Xia. Rochu anak ko. Nagkamali si mama, patawarin mo ako, alam ko nang nagkamali ako. Parang awa mo na kausapin mo ang asawa mo na bawiin ang utos niya. Mamamatay talaga kami sa gutom. Ate, patawarin mo na ako. Hindi ko na uliting kainggitan ka. Kung si Shen Zhao ang bumagsak ngayon, siguradong susugod kayo agad para nakawin kahit ang huling piraso ng damit ko. Kalagkarin niyo sila palabas. Ang mga magulang ko. 5 taon na ang nakalilipas noong araw na hinarangan ng makapal na nyebe ang bundok. Ay patay na. Kalagkarin niyo sila palabas. Sige. Misis ko, simula ngayong araw, wala nang kahit sino o kahit ano ang makakahadlang sa atin. Sa buhay na ito,